Wala na ang pera, inay. Inilipat namin ang buong kayamanan na iniwan sa iyo ni Itay sa account ni Patrick. Buong pagmamalaking pahayag ng aking anak na si Sarah, na may mapangutya ng ngiti. Dapat ay naging mas mabuti kang biyenan, kalmado kong tugon. Napaka-interesante. Dahil ang tunay na kayamanan na iniwan ng aking asawa, si Arturo, ay nakaprotekta sa isang account na hindi nila kailanman maiisip tingnan. At sa sandaling iyon, ginagawa ng bangko ang eksaktong ipinag-utos ng aking asawa ilang buwan bago siya namatay. Ngunit upang maunawaan kung paano ako nakarating sa sandaling iyon, nakatayo sa sarili kong sala, nakikinig sa aking anak na babae na nagtatapat ng pagnanakaw na may katahimikan ng isang nag-order ng kape. Kailangan kong balikan ang 2 buwan bago ang araw na inilibing ko si Arturo. Sa araw na ang aking buhay, gaya ng alam ko, ay tuluyang huminto. Isang Martes noon ng Marso ng tuluyan ng kinuha ng kanser, ang lalaking naging kasama ko sa loob ng 43 taon. Napuno ang kapilya ng puting bulaklak, pamilyar na mukha, at mga salita ng pag-aliw na tila walang laman sa aking pandinig. Ako ay 71 taong gulang, at sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman kong nag-iisa talaga ako. Si Arturo ang aking bato, ang aking pinagkakatiwalaan, ang aking matalik na kaibigan. Bumuo kami ng buhay ng magkasama simula noong 22 kami, noong siya ay isang batang clerk lamang sa isang import firm, at ako ay nagtatrabaho bilang isang sekretarya sa isang lokal na paaralan. Umiyak si Sarah sa libing. Umiyak siya ng may dramatikong hikbi na umakit sa atensyon ng lahat ng naroroon. Si Patrick, ang bago niyang asawa, ay hawak siya sa balikat, inaalok siya ng tissue, bumubulong ng mga salita sa kanyang tenga. Pinanood ko sila mula sa aking upuan sa harap na hilera, nakakaramdam ng kakaiba sa aking dibdib, isang bagay na hindi lamang kalungkutan para sa pagkamatay ni Arturo. Ito ay isang discomfort, isang pakiramdam na mayroong hindi akma. 3 beses lamang binisita ng aking anak ang kanyang ama sa huling 2 buwan ng buhay nito. 3 beses sa loob ng 60 araw. At sa bawat pagdating niya, kasama niya si Patrick, laging matulungin, laging nagtatanong tungkol sa papeles, tungkol sa mga account, tungkol sa mga ari-arian. Pagkatapos ng libing, bumalik ang lahat sa aking bahay, ang parehong bahay na binili namin ni Arturo nang magpakasal kami, isang katamtamang bahay ng gitnang uri sa isang tahimik na kapitbahayan sa labas ng syudad. Kumain ang mga tao ng mga ulam at sandwich na dinala ng mga kapitbahay, uminom ng kape, at nagbahagi ng mga kwento tungkol kay Arturo. Gumalaw ako sa kanila na parang isang multo, ngumingiti kung kinakailangan, nagpapasalamat sa kanilang pakikiramay, nararamdaman na ang aking puso ay naging bato. Nilapitan ako ni Sarah sa pagtatapos ng hapon nang halos umalis na ang karamihan sa mga bisita. Inay, kailangan nating pag-usapan ang mga praktikal na bagay, sabi niya sa akin, hawak ang aking kamay ng mailambing na ngayon ay alam kong peke. Maraming iniwang hindi natapos si Itay. Gusto namin ni Patrick na tulungan kang ayusin ang lahat. Hindi mo dapat harapin ito ng mag-isa. Tumango ako, nagpapasalamat sa sandaling iyon sa kanyang tila pag-aalala, napaka-inosente ko. Ang mga sumunod na araw ay naging malabo dahil sa kalungkutan at papeles. Binasa ng abogado ni Arturo ang testamento. Ang bahay ay nanatili sa aking pangalan. Ang mga pangunahing bank account ay nasa aking pangalan. Ang ilang maliliit na pamumuhunan ay hinati sa pagitan ng aming 2 anak. Bagaman ang aming panganay na anak na si Daniel ay namatay sa isang aksidente sa kotse 0 taon na ang nakakaraan, kaya ang kanyang bahagi ay napunta sa kanyang anak na babae, ang aking apo na si Lily. Matalim na nakinig si Sarah sa lahat, nagtatala, nagtatanong ng mga tanong na sa sandaling iyon ay tila makatwiran sa akin, ngunit ngayon ay nauunawaan ko na kalkulado pala ang mga ito. Mayroong isang joint account, paliwanag ng abogado, binabalik ang kanyang mga dokumento. Isang savings account sa pangalan ni Ginang Eleanor Reyes at Sarah Reyes, na itinatag 2 taon na ang nakalipas. Itinatag ito ni Reyes sa ganitong paraan para sa mga kadahilanan na itinuring niyang matalino. Kasalukuyan itong may balanse na 100,000. Tumango si Sarah ngunit walang sinabi. Halos hindi ko na ito pinansin. Ang 100,000 ay tila isang malaking halaga,
Ngunit sa sandaling iyon ang tanging mahalaga sa akin ay ang kawalan na iniwan ni Arturo sa aking buhay. Ang hindi ko malalaman sa gitna ng aking kalungkutan ay ang joint account na ito ay isang bitag, hindi para sa akin, kundi upang ilantad ang tunay na layunin ng mga lumapit ng may matatamis na salita at walang laman na yakap. Plinano lahat ni Arturo nang may katumpakan ng isang estratehista. 3 buwan bago siya namatay, nang ang sakit ay patuloy at ang pag-asa ng paggaling ay wala, pinaupo niya ako sa aming likod bahay at sinabi sa akin ang isang bagay na ayaw kong paniwalaan. Eleanor, aking mahal, kailangan mong pakinggan ito ng mabuti. Nagsimula si Arturo, hawak ang aking kamay ng mailambing na hindi niya kailanman nawala kahit sa kanyang pinakamasamang araw. Kapag wala na ako rito, ilalantad ng ilang tao ang kanilang tunay na pagkatao. Ayaw kong mag-isip ka ng masama tungkol sa sinuman, ngunit kailangan mong maging handa. Tumutol ako, sinabi sa kanya na mahal kami ng aming pamilya, na hindi magbabago ang aming mga mahal sa buhay dahil lamang sa wala na siya. Ngunit dahan-dahang umiling si Arturo. Nagbabago ang pera sa mga tao, o sa halip, inilalantad nito kung sino sila noon pa man. Nagtrabaho ako ng 52 taon, Eleanor, simula noong 16 na ako at kinailangan kong huminto sa pag-aaral para tulungan ang aking ina. Nagtayo ako ng isang mahalagang bagay at gusto kong maging protektado ka. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang kanyang plano. Mag-iiwan kami ng isang madaling ma-access, nakikita na account na may malaking halaga, ngunit hindi ang aming buong kayamanan. Ang account na iyon ay magkakaroon kay Sarah bilang isang co-signer. Kung mahal niya talaga tayo, kung si Patrick ay isang mabuting tao, hindi nila kailanman gagalawin ang perang iyon nang walang pahintulot mo. Ngunit kung tama ako, kung may kasakiman sa kanilang mga puso, ipapakita nila ang kanilang sarili kung sino sila sa sandaling pumikit ako. Umiyak ako ng gabing iyon, nagmamakaawa na huwag mag-isip ng ganoon tungkol sa aming anak. Ngunit si Arturo ay matatag. Hindi ito kawalan ng tiwala, aking mahal, ito ay pag-iingat. At kung mali ako, kung si Sarah ay naging mapagmahal na anak na pareho nating pinaniniwalaan, kung gayon ang planong ito ay hindi kailanman gagana, at ako ay naging isang hangal, paranoid na matanda. Ngunit kung tama ako, iniwan niya ang pangungusap na hindi natapos, ngunit sinabi ng kanyang mga mata ang lahat. Ang natitirang bahagi ng aming kayamanan, higit sa 2 milyon sa real estate, pamumuhunan, bono, at international account, ay nanatiling protektado sa mga estrukturang legal na nilikha ni Arturo, kasama ang mga espesyalistang abogado, mga hindi mababawi na trust, mga account na may mga tiyak na probisyon, mga pamumuhunan na nangangailangan ng maraming pahintulot, lahat sa aking pangalan, lahat sa ilalim ng aking ganap na kontrol. Lahat ay hindi nakikita sa mga matatakaw na mata na tanging sa mga halata lamang na lugar tumitingin. Lumipas ang mga linggo pagkatapos ng libing. Sinubukan kong umangkop sa aking bagong realidad. Nagising ako tuwing umaga na umaasa na marinig ang boses ni Arturo na tumatawag sa akin mula sa kusina, nagtatanong kung gusto ko ng kape. Nagtimpla ako ng 2 tasa dahil sa ugali at pagkatapos ay naalala na may matalim na kirot sa aking dibdib na wala na siya doon. Naramdaman kong napakalaki ng bahay, napakatahimik, napakabusog ng mga alaala na ngayon ay masakit na parang bukas na sugat. Dumating si Sarah upang bisitahin ako, ngunit ang kanyang mga pagbisita ay may kakaibang pattern. Palagi siyang dumarating kasama si Patrick. Palagi siyang nagtatanong tungkol sa mga papeles, tungkol sa mga dokumento, tungkol sa mga bank account. Gusto lang naming tiyakin na organized ka. Inay, sasabihin niya ng may ngiti na noon ay binibigyang kahulugan ko bilang pag-aalala ng anak. Tatango si Patrick, idinadagdag ang mga komento tungkol sa kahalagahan ng pag-aayos ng lahat at pagiging praktikal sa mga panahong ito. Isang araw, humigit kumulang 6 na linggo pagkatapos ng libing, dumating si Sarah na may folder na puno ng mga dokumento. Inay, nakipag-usap si Patrick sa kanyang abogado. Mayroon kaming proposal na lubos na makikinabang sa iyo. Naaalala mo ba ang joint account na binuksan ni Itay 2 taon na ang nakalipas? Well, bilang isang co-signer, mayroon akong ilang karapatan. Ngunit gusto naming gawin ang mga bagay ng tama. Gusto naming pumirma ka rito upang opisyal na pahintulutan na pareho nating mapamahalaan ang account na iyon.
Legal na pormalidad lamang ito upang protektahan ka. Ako, sa aking pagiging inosente, sa aking kalungkutan, sa aking bulag na tiwala ng ina, ay lumagda. Lumagda ako nang hindi binabasa ang fine print. Lumagda ako nang hindi kumonsulta sa isang independenteng abogado. Lumagda ako dahil naniwala ako na hinahanap ng aking anak ang aking kapakanan. 2 linggo pagkatapos pirmahan ang mga papel na iyon, dumating si Sarah sa aking bahay nang walang abiso. Isang Sabado ng hapon noon. Nasa hardin ako at nagpupruning ng mga rosas na itinanim ni Arturo, maraming taon na ang nakalipas. Narinig ko ang kanyang kotse na huminto sa driveway at nakaramdam ng maliit na kislap ng kagalakan. Marahil ay darating siya upang makasama ako. Marahil ay makapagtiya kami ng magkasama tulad ng dati bago siya tumanda at ang aming relasyon ay hindi marumi ng presensya ni Patrick. Ngunit nang buksan ko ang pinto, sinabi sa akin ng ekspresyon ng kanyang mukha na hindi ito isang social visit. Kasama niya si Patrick, gaya ng dati. Pumasok sila nang hindi naghihintay ng imbitasyon, dumiretso sa sala, at umupo sa sofa na parang sila ang may-ari ng lugar. Binuksan ni Sarah ang kanyang bag at kinuha ang kanyang cellphone. Inay, umupo ka. May mahalaga kaming sasabihin sa iyo. Umupo ako sa silya, ang silya na paborito ni Arturo. Nararamdaman ko pa rin ang kanyang presensya doon. Naiisip ko ang kanyang kamay sa braso ng silya, ang paraan ng kanyang pagtawid ng mga binti habang nagbabasa ng pahayagan. Anong problema? Kalmado kong tanong, bagaman may isang bagay sa loob ko ang nag-aalerto na hindi ito magiging kaaya-ayang pag-uusap. Tiningnan ni Sarah si Patrick na tumango na parang binibigyan siya ng pahintulot na magpatuloy. Huminga siya ng malalim, ngunit sa kanyang mga mata, hindi ko nakita ang kaba. Nakita ko ang determinasyon. Nakita ko ang isang bagay na malamig at kalkulado na hindi ko kailanman nakita sa aking sariling anak noon. Wala na ang pera, inay. Inilipat namin ang buong kayamanan na iniwan sa iyo ni Itay sa account ni Patrick. Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Narinig ko ang pagtik ng orasan sa dingding, ang malalayong ugong ng refrigerator, ang tibok ng aking sariling puso na tila huminto sandali. Tiningnan ko siya nang hindi naunawaan, umaasa na ito ay isang masamang biro. Umaasa na ngingiti siya at sasabihin na ito ay isang kakaibang paraan lamang ng pagsusuri sa aking sense of humor, ngunit hindi siya umiti ng mainit. Umiti siya ng mapangutya. Dapat ay naging mas mabuti kang biyenan, patuloy ni Sarah. At bawat salita ay parang basag na salamin sa sahig. Kailangan ni Patrick ng kapital para sa kanyang bagong negosyo. Kailangan nating simulan ang ating buhay ng magkasama sa matatag na pundasyon. At ikaw? Well, nabuhay ka na sa buhay mo kasama si Itay. Nagkaroon ka na ng pagkakataon. Sumandal si Patrick, inilagay ang kanyang siko sa kanyang mga tuhod, tinitingnan ako ng may mapagmataas na ekspresyon na palagi kong kinaiinisan. Walang personal, Eleanor. Ang mga papel na pinirmahan mo 2 linggo na ang nakakaraan ay nagbigay sa amin ng ganap na legal na pahintulot sa account na iyon. Beripikado ng aking abogado ang lahat. 100. 000 na ngayon ay ligtas sa aking business account. Ituring mo itong isang pamumuhunan sa kinabukasan ng iyong anak. Pinanood ko silang dalawa na parang nakikita ko sila sa unang pagkakataon, na parang 2 estranghero ang pumasok sa aking bahay at nakikipag-usap sa akin sa isang wikang hindi ko lubos na maintindihan. Ang aking anak na babae, ang batang dinala ko sa aking sinapupunan sa loob ng 9 na buwan, ang sanggol na pinasusuko sa loob ng mahabang gabi, ang batang tinuruan kong magtali ng sapatos, magbisikleta, ipagtanggol ang sarili mula sa mundo. Ang parehong tao ay nakaupo ngayon sa harap ko na nagtatapat ng pagnanakaw na parang nagtatapat ng pagbili ng bagong damit. Napaka-interesante. Iyon lamang ang lumabas sa aking bibig. Ang aking boses ay tila kakaibang kalmado, halos walang pakialam, at nakita ko ang ngiti ni Sarah na bahagyang nanghina. Inaasahan niya ang sigawan, luha, desperasyon. Inaasahan niyang makita akong nawasak, nagmamakaawa, nag-ipon ng lakas upang baguhin ang kanilang desisyon. Ngunit may isang bagay sa loob ko ang na-activate. Ang boses ni Arturo ay umalingaw sa aking isip na parang echo mula sa nakaraan.
Kapag nagpakita sila ng kanilang tunay na pagkatao, huwag kang lumaban. Panoorin mo lang. May panahon ka para kumilos. Nagpalitan si Sarah at Patrick ng naguguluhang tingin. Iyan lang ang sasabihin mo. Napaka-interesante. Bahagyang tumaas ang tono niya, na parang nabigo siya sa kawalan ng aking dramatikong reaksyon. Inay, naiintindihan mo ba ang sinasabi namin sa iyo? Wala na ang pera. Inilipat namin ito 3 araw na ang nakalipas. Legal ito. Pinal. Naiintindihan ko ng perpekto, tugon ko ng may parehong kalmado na nagulat maging ako. Kinuha mo ang pera mula sa account na iyon. 100,000. Naiintindihan ko ng mabuti. Kitang-kita ang pagluwag ni Patrick, binibigyang kahulugan ang aking katahimikan bilang pagkatalo o pagbibitiw. Natutuwa akong tinatanggap mo ito ng may maturity, Eleanor. Maraming ina ang gagawa ng hindi kinakailangang eksena. Ipinapakita nito na ikaw ay isang makatwirang babae. Tumayo siya, inaayos ang kanyang mamahaling kamiseta, ang kamiseta na malamang ay binili niya, inaasahan ang pera na kanilang ninakaw. Ngayon, mayroon pa tayong ibang paksa na gustong pag-usapan. Ang bahay na ito. Ano ang tungkol sa bahay na ito? Tanong ko, nararamdaman ang bawat kalamnan ng aking katawan na humihigpit. Tumayo rin si Sarah, naglalakad sa sala na parang sinusuri ang ari-arian. Hinawakan niya ang frame ng isang litrato ng pamilya, ipinadaan ang kanyang daliri sa likod ng sofa, tumingin sa paligid ng may kritikal na mga mata. Napalaki nito para sa iyo mag-isa, inay. 4 na silid-tulugan, 2 banyo. Ang napakalaking hardin na nangangailangan ng patuloy na pagpapanatili. Sa iyong edad, dapat ay nasa mas maliit ka, mas madaling pamahalaan. Naisip namin ni Patrick na matutulungan ka naming ibenta ito. Tulungan mo akong ibenta ito, inulit ko ang mga salita ng dahan-dahan, hinayaan ang buong kahulugan nito na tumago sa aking isip. Tama. Maaari tayong makakuha ng magandang presyo para dito. Malaki ang itinaas ng halaga ng kapitbahayan na ito. Sa perang iyon, makakapagrenta ka ng isang maliit na apartment, isang bagay na komportable at simple. At ang natitirang pera, well. May mahuhusay na contact si Patrick para sa mga pamumuhunan. Maaari nating palakihin ang kapital na iyon para sa iyo. Sa paraan ng kanyang pagsasalita, sa paraan ng kanyang mga mata na kumikinang ng may kasakiman, ipinahayag niya kung anong uri ng pamumuhunan ang nasa isip niya. Dahan-dahan akong tumayo, nararamdaman ang bigat ng aking 71 taon sa bawat kasukasuan, ngunit nararamdaman din ang kalinawan ng pag-iisip na hindi ko naranasan simula nang mamatay si Arturo. Hindi ko ibebenta ang bahay na ito. Ang bahay na ito ay akin. Binili namin ni Arturo ng magkasama, binayaran ng magkasama. Dito namin pinalaki ang aming pamilya. Natuto ang aming anak na si Daniel na maglakad sa sala na ito. Dito ka naglakad sa unang pagkakataon malapit sa bintanang iyon. Ipinagdiwang namin ang bawat Pasko, bawat kaarawan, bawat mahalagang sandali ng aming buhay dito. Hindi ito ibebenta. Ganap na nawala ang ngiti ni Sarah. Inay, maging makatwiran ka. Hindi mo kayang panatilihin ang bahay na ito sa iyong social security check, ang mga bill ng utilities, ang pagpapanatili, ang property taxes. Kung wala ang savings ni Itay, hindi mo ito matutustusan. Makakahanap ako ng paraan, matatag kong tugon. Humakbang si Patrick palapit sa akin. At mayroong isang bagay na nagbabanta sa kanyang tindig, kahit na hindi niya itinaas ang kanyang boses. Eleanor, sa tingin ko ay hindi mo naiintindihan ang iyong kasalukuyang sitwasyon. Wala ka ng access sa 100,000 na iyon. Ang iyong pensyon ay katamtaman. Sinusubukan ka ni Sarah na tulungan kang maging praktikal bago ka mapunta sa isang desperadong sitwasyong pinansyal. May isang bagay na nabasag sa loob ko sa sandaling iyon. Hindi ang aking puso dahil nabasag na iyon simula nang mamatay si Arturo. Ito ay ang ilusyon. Ang ilusyon na mahal ako ng aking anak ng walang pasubali. Ang ilusyon na ang pamilya ay isang sagradong ugnayan. Na hindi kayang sirain ng pera. Ang ilusyon na pinalaki ko ang isang taong may mga halaga at empatya.
Lahat ng iyon ay nagkawasak-wasak habang tinitingnan ko ang dalawang nilalang na pumasok sa aking tahanan, hindi bilang mapagmahal na bisita, kundi bilang mga buitre na sumusuri sa biktima. Kailangan kong umalis kayo, sabi ko ng mahina ngunit matatag na boses ngayon. Kumurap si Sarah ng nagulat. Ano? Inay, sinusubukan ka naming tulungan. Sabi ko umalis. Lumabas kayo sa bahay ko. Ngayon. Naglakad ako papunta sa pinto at binuksan ito ng malapad. Lumabas kayo. Hinawakan ni Patrick si Sarah sa braso. Ngunit bago umalis, lumingon siya sa akin na may ekspresyon na nagkukunwaring awa, ngunit paghamak lamang ang ipinakita. Ito ang eksaktong kinatatakutan namin. Ikaw ay kumikilos ng walang katwiran, Eleanor. Kapag kumalma ka at napagtanto mo ang iyong pinansyal na realidad, malalaman mo kung saan kami matatagpuan. Lumakad siya sa akin nang hindi tumitingin sa akin, patungo sa kotse. Huminto si Sarah sa pintuan. Sa isang sandali, saglit lang. Naisip ko na nakakita ako ng kislap ng anak na kilala ko noon. Isang kislap ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, isang pag-aatubili sa kanyang ekspresyon, ngunit pagkatapos ay tumigas ang kanyang tingin. Pagsisisihan mo ito, inay. Magtatapos kang nag-iisa, walang pera, walang sinumang tutulong sa iyo. At kapag nangyari iyon, huwag kang lumapit sa akin. Huwag kang mag-alala, tugon ko nang may kalmadong hindi ko alam na taglay ko. Hindi ako. Pinanood ko siyang lumayo, sumakay sa kotse sa tabi ni Patrick, at pinanood silang maglaho sa kalye. Nang tuluyan nang nawala ang tunog ng makina, isinara ko ang pinto. Sumandal ako rito, nararamdaman ang aking mga binti na nanginginig, ang buong katawan ko ay nagsisimulang magproseso ng nangyari. Naglakad ako patungo sa silid-aralan ni Arturo na parang isang naglalakad sa pagtulog, ang sagradong lugar na iyon kung saan siya gumugol ng mga oras sa pagbabasa, pagpaplano, pangangarap ng aming kinabukasan. Ang kanyang mesa ay nanatiling eksakto tulad ng iniwan niya. Ang kanyang mga salamin ay nakapatong sa isang libro tungkol sa mga estratehiyang pinansyal. Ang kanyang mga panulat ay inayos sa lalagyan na ibinigay ko sa kanya para sa aming ika-negatibo 30 anibersaryo. Ang mga litrato ng pamilya ay sumasaklaw sa mga dingding, nagtatala ng mga sandali ng kaligayahan na ngayon ay tila kabilang sa ibang buhay. Kinuha ko ang isa sa mga litratong iyon. Ito ay mula sa aming ika-negatibo 25 anibersaryo. Nasa isang katamtamang restaurant kami, nagtutoast ng may murang alak, ngumingiti ng may tunay na kaligayahan na tanging ang tunay na pag-ibig lamang ang nagbibigay. Tiningnan ako ni Arturo sa litratong iyon ng may debosyon na hindi kailanman nabawasan, kahit pagkatapos ng 4 na dekada ng magkasama. Tama ka, aking mahal, bumulong ako sa kanyang imahe. Tama ka talaga. Binuksan ko ang ilalim na kaliwang drawer ng kanyang mesa, ang drawer na palagi niyang nilalagyan ng kandado. Ang susi ay naroon kung saan sinabi ni Arturo na naroon ito, sa loob ng isang sobre na may markang aking pangalan. Sa loob ng drawer ay isang kayumangging leather binder, makapal at mabigat. Kinuha ko ito nang nanginginig ang mga kamay at inilagay sa mesa. Sa pabalat, sa tumpak at eleganteng sulat kamay ni Arturo, nakasulat, para kay Eleanor, pagdating ng panahon, malalaman mo kung ano ang gagawin. Dahan-dahan kong binuksan ang binder na parang may nagbubukas ng isang treasure chest. At sa isang paraan, iyon nga mismo ang nangyari. Ang unang pahina ay isang sulat kamay na sulat ni Arturo, may petsang 3 linggo bago siya namatay. Napuno ng luha ang aking mga mata habang sinimulan kong basahin ang kanyang mga salita. Mahal kong Eleanor, kung binabasa mo ito, nangangahulugan ito na ang aking pinakamasamang takot ay nakumpirma. Nangangahulugan ito na may nagpakita ng kanilang tunay na pagkatao pagkatapos ng aking pagpanaw. Alam kong masakit. Aking mahal. Alam kong sa ngayon ay nararamdaman mong naging madilim at malupit ang mundo. Ngunit kailangan kong ipaunawa sa iyo ang isang pangunahing bagay. Hindi ito ang iyong kasalanan. Hindi ka nagkamali bilang isang ina. Hindi ka nagkamali bilang isang tao. Nagmahal ka lamang ng bukas palad sa mga hindi marunong pahalagahan ito. Kinailangan kong huminto upang punasan ang mga luha na bumabagsak sa papel. Ang boses ni Arturo ay umalinggaw sa bawat salita.
Naririnig ko siyang nakikipag-usap sa akin ng mailambing na palagi niyang taglay, kahit na nagsasabi ng mahirap na katotohanan. Sa binder na ito, makikita mo ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa aming tunay na sitwasyong pinansyal. Ang 100,000 na iniwan ko sa joint account na iyon ay isang pagsubok, aking mahal. Isang masakit ngunit kinakailangang pagsubok. Kung kinuha ng isang tao ang perang iyon nang walang pahintulot mo, kung kinuha ito ng isang tao mula sa iyo nang may panlilinlang o manipulasyon, kung gayon ay nakumpirma mo na hindi ka kailanman minahal ng taong iyon para sa kung sino ka, kundi para sa kung ano ang maaari mong ibigay sa kanila. Lumipat ako sa susunod na pahina at nakakita ng isang detalyadong listahan. Nanlaki ang aking mga mata habang nagbabasa ako, habang naunawaan ko ang laki ng inihanda ni Arturo. Mayroong mga account sa pamumuhunan sa mga internasyonal na bangko sa ilalim ng aking pangalan, mga bono ng gobyerno na bumubuo ng buwanang interes, mga ari-arian sa mga lugar na may mataas na halaga na binili ni Arturo ng lihim sa loob ng nakaraang 20 taon. Mga shares sa matatag na kumpanya na nagbabayad ng patuloy na dibidendo, isang hindi mababawi na trust na nagbibigay sa akin ng kita habang buhay. Sa kabuuan, higit sa 2 milyon, maingat na protektado at nakabalangkas sa paraan na walang matalinong abogado ang makakagalaw sa mga ito nang walang aking malinaw na pahintulot. Nagtrabaho si Arturo kasama ang mga espesyalista sa proteksyon ng ari-arian. Gumawa siya ng mga istrukturang legal na napakatatag kaya halos hindi mapanupil, at ang pinakamahalaga, lahat ay ganap na nakatago sa mga matatakaw na mata na tanging sa mga halata lamang na lugar tumitingin. Ang bangko ay may tiyak na tagubilin, patuloy ang sulat ni Arturo. Alam nila kung ano ang eksaktong gagawin kung ang 100,000 na account ay inubos ng walang iyong aktwal na pahintulot. Mayroon silang mga order na makipag-ugnayan sa iyo kaagad upang harangin ang anumang pagtatangka sa hinaharap na ma-access ang impormasyon tungkol sa aming iba pang mga account at upang i-activate ang mga karagdagang security protocol. Nag-iwan din ako ng mga tagubilin sa aming pinagkakatiwalaang abogado. Si Ginoong Ramon Santos, na hindi ang abogado na nagbasa ng pampublikong testamento. Siya ang humahawak ng aming pribado at tunay na mahalagang mga gawain. Patuloy akong nagbabasa ng may mabilis na tibok ng puso. Naisip ni Arturo ang lahat. Iniwan niya ang dokumentadong ebidensya ng bawat paglilipat na ginawa namin ni Sara, para kay Sara sa loob ng mga taon, ang 20,000 na ibinigay namin sa kanya para sa kanyang unang kotse, ang 35,000 para sa down payment sa kanyang unang bahay, ang 15,000 nang siya ay nagdiborsyo at kailangan niyang muling buuin ang kanyang buhay, ang hindi mabilang na mga regalo, ang buwanang tulong nang bumagsak ang kanyang negosyo sa disenyo, ang mga bayad sa credit card na sinakop namin nang hindi niya nalalaman. Hindi ito upang kolektahin mula sa kanya, isinulat ni Arturo. Ito ay upang maalala mo na palagi kaming nagbigay ng may pag-ibig at ang mga tumatanggap ng may tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nagiging magnanakaw. Sa dulo ng binder ay isang mas maliit na selyadong sobre na may mga salitang buksan lamang kapag nagpasya kang kumilos na nakasulat sa harap. Hawak ko ito sa aking mga kamay, nararamdaman ang bigat nito, alam na sa loob ng sobre na iyon ay ang susi sa kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit hindi ko pa ito binuksan. Una, kailangan kong iproseso ang lahat ng aking natuklasan. Umupo ako sa upuan ni Arturo sa espasyo na iyon kung saan siya gumawa ng napakaraming mahalagang desisyon. Tumingin ako sa paligid ng kanyang study, pinagmamasdan ang mga libro na kanyang binasa, ang mga diploma at sertipiko na kanyang pinaghirapan. Ang mga litrato ng aming pamilya sa mas masayang panahon. Huminto ang aking tingin sa isang partikular na litrato ni Sara noong siya ay 5 taong gulang. Nakaupo siya sa kandungan ni Arturo, nakangiti ng walang ngipin sa harap, niyayakap ang kanyang ama nang may ganap na tiwala na tanging ang maliliit na bata lamang ang mayroon. Sa anong sandali naging ang inosenteng batang iyon ang babaeng kakatapos lang magnakaw sa akin? Sa anong sandali nagbago ang pagmamahal ng anak tungo sa kasakiman? Ito ba ay unti-unti o laging naroon sa ilalim ng ibabaw, naghihintay ng tamang pagkakataon upang lumabas? Pinikit ko ang aking mga mata at hinayaan ang mga alaala na dumaloy.
Naalala ko ang lahat ng pagkakataon na humingi ng tulong si Sarah, at ibinigay ko ito ng walang pag-aalinlangan. Naalala ko ang mga gabing nag-away kami ni Arturo, kung sobra ba kaming mapagbigay, kung lumilikha ba kami ng pagdepende sa halip na pagpapaunlad ng kalayaan. Ang mga bata ay dapat mahalin at gabayan, hindi bilhin, sinabi sa akin ni Arturo sa isa sa mga pag-uusap na iyon. Ngunit paano mo tatanggihan ang isang bagay sa iyong sariling anak kung mayroon kang kakayahang tulungan siya? Ngayon ay naunawaan ko na nakita ni Arturo ang isang bagay na tumanggi akong makita. Napansin niya kung paano lamang tumatawag si Sarah kapag may kailangan siya. Kung paano ang kanyang mga pagbisita ay palaging kasabay ng mga problemang pinansyal. Kung paano ang kanyang mga pagpapahayag ng pagmamahal ay kasama ng mga kahilingan para sa pera. At nang dumating si Patrick sa kanyang buhay, agad na nakita ni Arturo ang isang bagay na madilim sa taong iyon. Ang taong iyan ay tinitingnan siya na parang siya ay isang winning lottery ticket, sinabi sa akin ni Arturo pagkatapos makilala si Patrick sa unang pagkakataon, at tinitingnan niya siya na parang siya ang kanyang kaligtasan. Hindi iyan isang malusog na batayan para sa isang kasal. Pinagtanggol ko si Sarah na nagsasabing pagkatapos ng kanyang diborsyo, karapat-dapat siya ng pangalawang pagkakataon sa pag-ibig. Ngunit iginiit ni Arturo. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nagkalkula. Hindi ito nagpaplano. Hindi ito nagtatanong kung gaano karami ang nasa bank account bago magmungkahi ng kasal. Ginawa nga ni Patrick yon. 2 linggo pagkatapos simulan ang pakikipag-date kay Sarah, nagtatanong na siya ng kaswal tungkol sa negosyo ni Arturo, tungkol sa mga pamumuhunan, tungkol sa mga ari-arian. At si Sarah, nauhaw sa atensyon ng lalaki pagkatapos ng kanyang nabigong kasal, ay binigyang kahulugan ang interes na iyon bilang pagkaakit sa kanyang pamilya, sa halip na kilalanin ito bilang ang kasakiman na tunay na ito. Bumangon ako mula sa upuan at naglakad patungo sa bintana ng study. Mula roon, nakikita ko ang likod bahay, ang lugar kung saan kami ni Arturo madalas umupo tuwing hapon upang uminom ng kape at mag-usap tungkol sa aming araw. Ang rose bush na itinanim niya sa aming ika-20 anibersaryo ay namumulaklak pa rin tuwing tagsibol, pinupuno ang hangin ng matamis na amoy nito. Ang mga upuang wicker kung saan kami umupo ay naroon pa rin, naghihintay ng mga pag-uusap na hindi na muling mangyayari. Ngunit sa sandaling iyon, nakatayo sa harap ng bintanang iyon, hawak ang binder na naglalaman ng patunay ng pagmamahal at pag-iingat ni Arturo, gumawa ako ng isang desisyon. Hindi ako magiging biktima. Hindi ako mananatiling paralisado ng sakit ng pagtataksil. Nag-iwan si Arturo sa akin ng mga kasangkapan, hindi lamang pinansyal, kundi emosyonal din, upang harapin ang sitwasyong ito ng may dignidad at lakas. Bumalik ako sa mesa at maingat na binuksan ang selyadong sobre. Sa loob nito ay isang solong pahina na may tiyak na tagubilin at 3 numero ng telepono. Ang una ay para sa abogado, si Ramon Santos. Ang pangalawa ay para sa bank manager ng aming pangunahing account, isang lalaking nagngangalang Daniel Panganiban na nakatrabaho ni Arturo sa loob ng mahigit 20 taon. Ang ikatlong numero ay para sa isang accounting firm na espesyalista sa proteksyon ng ari-arian. Kapag handa ka na, basahin ang huling tala ni Arturo, tawagan ang mga taong ito sa pagkakasunod-sunod. Alam nila kung ano ang eksaktong gagawin. Naghihintay sila ng iyong tawag simula nang ako ay pumanaw. Mahal ka nila, Eleanor. Poprotektahan ka nila. At tutulungan ka nilang gawin ang dapat gawin. Tiningnan ko ang orasan. 4:00 ng hapon noon ng isang Sabado. Huli na upang tawagan ang mga propesyonal na opisina. Ngunit sa Lunes ng umaga, sa sandaling magbukas sila, sisimulan kong isagawa ang planong inihanda ni Arturo ng maingat. Isang plano na hindi lamang magpoprotekta sa aking kinabukasan, kundi magtuturo din ng isang masakit, ngunit kinakailangang aral sa mga nagkamali sa pagkabukas palad bilang kahinaan. Maingat kong inilagay ang lahat ng dokumento sa binder at inilagay ito sa isang ligtas na lugar. Ang natitirang bahagi ng katapusan ng linggo ay lumipas sa isang kakaibang ulap. Gumalaw ako sa bahay na parang isang multo, naghahanda ng mga pagkain na halos hindi ko hipuin. Natutulog ng paunti-unti na ginagambala ng mga bangungot kung saan lumilitaw si Sarah,
bilang isang maliit na bata na nagtatanong sa akin kung bakit ko siya iniwan. Ngunit hindi ko siya iniwan. Iniwan niya ako matagal na bago namatay si Arturo. Kinailangan ko lamang ang lahat ng panahong ito upang mapagtanto ito. Noong linggo ng hapon, nakatanggap ako ng 3 text message mula kay Sarah. Ang una ay nabasa, "Inay, sana ay nakapagnilay ka na sa aming pag-uusap. Nag-aalala kami sa iyo." Ang pangalawa ay ipinadala 2 oras pagkaraan. Sabi ni Patrick, may kilala siyang makakatulong sa iyo na pamahalaan ng mas mabuti ang iyong pananalapi. Gusto lang namin ang pinakamabuti para sa iyo. Ang ikatlo ay dumating malapit sa hating gabi, ang iyong pananahimik ay pambata. Kami ay pamilya. Dapat ay kumilos ka bilang isang matanda. Hindi ko sinagot ang anuman sa mga ito. Bawat mensahe ay karagdagang kumpirmasyon na ang aking anak ay walang anumang pagsisisi sa kanyang ginawa. Sa kanyang baluktot na isip, siya at si Patrick ang mga tagapagligtas, at ako ang matigas ang ulo na matandang babae na hindi naunawaan na ginagawa nila ako ng pabor sa pamamagitan ng pagnanakaw sa akin. Sumikat ang Lunes nang may malinaw na kalangitan. Maaga akong nagising, maingat na naligo, at nagsuot ng kulay abo na pantalon na suit na palaging sinasabi ni Arturo na nagpapagandang tingnan ako at propesyonal. Naglagay ako ng light makeup at inayos ang aking kulay abong buhok sa isang simpleng bon. Nang tumingin ako sa salamin, nakita ko ang isang 71 taong gulang na babae na nabuhay, nagmahal, naghirap at nakaligtas. Nakita ko ang lakas sa aking mga mata, hindi kahinaan. Nakita ko ang determinasyon, hindi pagkatalo. 9:00 ng umaga, dinyal ko ang unang numero na iniwan ni Arturo. Sumagot si Attorney Ramon Santos sa pangalawang ring. "Ginang Reyes," sabi niya nang may mainit at propesyonal na boses, "naghihintay ako ng iyong tawag. Lubos akong nalulungkot sa mga pangyayari na nagtulak sa iyo na makipag-ugnayan sa akin, ngunit mangyaring malaman na lubos akong handa na tulungan ka. Kailan tayo maaaring magkita?" Sa lalong madaling panahon, matatag kong tugon. "Maaari ka bang pumunta sa aking opisina ngayong hapon ng 2:00? Handa ko na ang lahat. Ang mga dokumento na iniwan ni Reyes, ang mga tiyak na tagubilin, lahat ay handa." Tinanggap ko ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay tinawagan ko ang pangalawang numero, ang bank manager, si Daniel Panganiban. Ang kanyang reaksyon ay katulad, isang halo ng pakikiramay at mahusay na propesyonalismo. "Ginang Reyes, sinubaybayan ko ang iyong account tulad ng ipinag-utos sa akin ni Reyes. Napansin ko ang hindi otorisadong paglilipat 4 na araw na ang nakakaraan. Handa ko na ang lahat ng dokumentasyon para sa iyo. Maaari kang dumaan sa bangko bukas ng umaga." Nandoon ako, kumpirma ko. Ang ikatlong numero, ang accounting firm, ay nagbigay sa akin ng appointment para sa Miyerkules. Lahat ay nagkakasama, tulad ng mga piraso ng isang puzzle na maingat na binuo ni Arturo bago umalis. Ginugol ko ang umaga sa pagsusuri ng bawat dokumento sa binder. Pinapamilyar ang aking sarili sa mga numero, account, pamumuhunan. Nagulat ako nang malaman kung gaano karami ang naipon ni Arturo nang hindi ko masyadong pinapansin. Palagi niyang hinahawakan ang aming mga pananalapi habang ako ang nag-aalaga sa bahay at pagpapalaki ng aming mga anak. Ngayon ay napagtanto ko na marahil ang paghahati ng mga responsibilidad ay isang pagkakamali. Marahil ay dapat akong mas naging kasangkot, mas may kaalaman, mas handa. Ngunit walang saysay ang pagsisisi sa nakaraan. Ang kasalukuyan ay nangangailangan ng lahat ng aking atensyon. 2:00 ng hapon, dumating ako sa opisina ni Ramon Santos. Ang gusali ay discreet, elegante nang hindi mapagpanggap, matatagpuan sa isang tahimik na lugar ng downtown. Ang kanyang opisina ay nasa 5 palapag, at nang pumasok ako, personal niya akong tinanggap. Siya ay isang lalaki na humigit kumulang 60, maayos ang kulay abong buhok, malinis na itim na suit, matatalinong mata sa likod ng manipis na salamin. "Ginang Reyes, isang karangalan na makilala ka sa wakas sa ilalim ng mga pangyayaring ito, bagaman mas gugustuhin ko na iba ang mga ito." Kinamayan niya ako ng may magalang na katatagan at inakay ako sa kanyang pribadong opisina.
Ang mga dingding ay natakpan ng mga libro ng batas, diploma, at sertipikasyon. Sa kanyang mesa ay isang litrato niya, kasama si Arturo, parehong nakangiti, halatang kinunan sa isang social event ilang taon na ang nakakaraan. Si Arturo ang aking kliyente sa loob ng mahigit 15 taon, paliwanag niya habang kami ay umupo. Ngunit higit sa lahat, siya ay aking kaibigan. Siya ay isang labis na nakikita sa hinaharap na tao at lubos na tapat sa iyo. Lahat ng kanyang ginawa sa mga huling taong ito ay mailayunin ng iyong proteksyon at kapakanan. Binuksan niya ang isang makapal na folder na katulad ng nakita ko sa study ni Arturo. Hayaan mong ipaliwanag ko ng eksakto kung ano ang mayroon tayo rito. Ang iyong asawa ay lumikha ng tinatawag nating layered asset protection structure. Ang unang layer, ang pinakakitang-kita, ay ang 100,000 account na iyon. Ito ay, tulad ng naiintindihan mo na ngayon, isang bitag na dinisenyo upang ilantad ang mga nakatagong intensyon. At ito ay gumana ng perpekto. Sabi ko nang may kapaitan na hindi ko maitago. Tumango si Maxwell nang may pag-unawa. Lubos akong nalulungkot. Alam kong ito ay nakakasira. Ngunit ngayon, lumipat tayo sa magandang balita. Ang pangalawang layer ay binubuo ng mga investment account na itinatag lamang sa iyong pangalan. Ang mga account na ito ay may maraming security protocol. Walang sinuman ang makaka-access sa mga ito nang walang iyong pisikal na pirma. Na-notarized sa presensya ng dalawang naunang itinalagang saksi. At isa sa mga saksing iyon ay ako. Magkano ang nasa mga account na iyon, direkta kong tanong. Sa kabuuan, humigit kumulang 850,000 sa sari-saring pamumuhunan, stocks, bonds, index funds. Nagbubunga ang mga ito ng average na taunang kita na 6%. Na nangangahulugang humigit kumulang 50,000 sa isang taon sa kita bago ang buwis. Nagproseso ang aking isip ng mga numerong iyon. 50,000 sa isang taon, higit sa 4,000 sa isang buwan, higit sa doble ng aking kasalukuyang social security check. At iyon ay ang pangalawang layer lamang. Ang ikatlong layer, patuloy ni Maxwell, ay binubuo ng mga ari-arian sa real estate. Si Arturo ay strategic na bumili ng 4 na maliliit na apartment sa mga urban development zone sa loob ng nakaraang 10 taon. Sa kasalukuyan, lahat ay inuupahan. Ang pinagsamang buwanang kita ay humigit kumulang 4,500. Pagkatapos ng gasto sa pagpapanatili at pamamahala, mayroon kang net na humigit kumulang 3,000 buwan-buwan. 3,000 buwan-buwan. Karagdagang. Nahilo ako sa mga numerong ito na ganap na nagbago ng aking pag-unawa sa aming sitwasyong pinansyal. At ang ika-4 na layer, sabi ni Maxwell nang may maliit na ngiti, ang pinaka-interesante. Nagtatag si Arturo ng isang hindi mababawi na trust 5 taon na ang nakakaraan. Idineposito niya ang halagang 500,000. Doon na may napakatiyak na tagubilin. Ang perang iyon ay ininvest sa mga instrumentong may mababang peligro at bumubuo ng humigit kumulang 25,000 taon-taon. Ang trust ay may isang espesyal na probisyon. Kung sino man ang sumubok na magsampa ng kaso para dito o ang kinin ito ng legal, otomatiko itong matutunaw at ang buong kapital ay ibibigay sa mga tiyak na charity na itinalaga ni Arturo. Ito ay ganap na hindi mahipo. At ang natitira, tanong ko, naaalala ang sinabi ni Arturo na higit sa 2 milyon sa kabuuan. Mayroon ding life insurance policy na nagkakahalaga ng 350,000 na ikaw ang nag-iisang benepisyaryo na naiproseso na at ang pera ay idineposito sa isang savings account sa iyong pangalan. At sa wakas, mayroon ang bahay kung saan ka nakatira. Na ayon sa pinakahuling appraisal ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 400,000 na ganap na bayad na. Huminto siya, hinayaan ang lahat ng impormasyong iyon na tumago sa aking isip. Ginugol ko ang nakaraang 2 buwan sa paniniwalang nasa isang delikadong sitwasyong pinansyal ako, na magdepende ako lamang sa aking katamtamang pensyon, na marahil ay tama sina Sara at Patrick tungkol sa pagbebenta ng bahay. Ngunit ang realidad ay ganap na iba.
Ako ay isang babaeng malaya sa pananalapi na may buwanang kita na triple ng aking pangunahing gastos, na may mga ari-arian na ginagarantiyahan ako ng seguridad at ginhawa sa natitirang bahay ng aking buhay. Mahal ka ni Arturo ng malalim, malambing na sabi ni Maxwell. At alam niya ang mga panganib na kinakaharap ng mga biyuda sa ating lipunan, lalo na ang mga may anak na maaaring maimpluwensyahan ng mga taong walang prinsipyo. Ano ang magagawa ko ngayon? Tanong ko, nararamdaman ang kawalan ng pag-asa na nagiging kapangyarihan. Tungkol sa perang kinuha nila, ang 100,000. Sumandal si Maxwell sa kanyang upuan, ipinag-krus ang kanyang mga kamay sa kanyang mesa. Sa legal, mayroon silang tiyak na argumento. Pinirmahan mo ang mga papel na nagbibigay sa kanila ng access sa account na iyon. Gayunpaman, may mga nuances. Kung mapapatunayan natin na may pilitan, panlilinlang, o pang-aabuso sa tiwala. Lalo na kung isasaalang-alang ang iyong mahinang emosyonal na estado pagkatapos ng pagkamatay ng iyong asawa, maaari tayong maghain ng kaso. Ngunit magiging mahaba at magastos, hinulaan ko, at emosyonal na nakakapagod. Ang mga kaso sa pamilya tungkol sa pera ay lalong masama. Nauna nang nakita ni Arturo ito, sabi ni Maxwell. Kaya't nag-iwan siya ng tiyak na tagubilin kung paano magpatuloy. Binuksan ni Maxwell ang isa pang seksyon ng folder at kumuha ng selyadong dokumento. Isinulat ito ni Arturo 1 buwan bago siya namatay. Ito ang kanyang huling tagubilin kung paano haharapin ang tiyak na sitwasyong ito kung ito ay maganap. Ibinigay niya ang dokumento sa akin. Maaari mo itong basahin dito o dalhin sa bahay. Ngunit sa buod, nagmumungkahi si Arturo ng isang bagay na napakatiyak, huwag habulin ng legal ang ninakaw na pera. Ano? Hindi ko maitago ang aking pagkabigla. Bakit hindi? Dahil ayon kay Arturo, at binanggit ko ng buo, ang 100,000 ay maliit na presyo upang malaman ang tunay na pagkatao ng isang tao. Huwag sayangin ang anumang oras o enerhiya sa paghabol sa perang iyon. Sa halip, gamitin ang kalinawan na iyon upang protektahan ang iyong sarili mula sa mga pang-aabuso sa hinaharap. Hayaan silang panatilihin ang 100,000 na iyon. Ito ang huling bagay na makukuha nila mula sa iyo. Ang mga salita ni Arturo ay umalinggaw sa aking puso nang may masakit, ngunit nakakapagpalaya na katotohanan. Tama siya. Ang paghabol sa perang iyon ay mangangahulugan ng mga buwan, marahil mga taon ng legal na labanan. Mangangahulugan ito ng pagpapanatili kina Sarah at Patrick sa aking buhay, sa aking mga iniisip, sa aking emosyonal na enerhiya. At para saan? Kung mayroon akong higit pa sa sapat upang mabuhay ng komportable. At ano ang iminumungkahi niyang gawin sa halip, tanong ko. Bahagyang ngumiti si Maxwell. Ganap na proteksyon. Una, aalisin natin si Sarah sa anumang dokumento kung saan siya lumilitaw bilang isang pangalawang benepisyaryo o emergency contact. Pangalawa, magtatatag tayo ng malinaw na medikal na direktiba upang hindi siya makagawa ng mga desisyon tungkol sa iyong kalusugan kung ikaw ay maging incapacitated. Pangatlo, i-update natin ang iyong testamento upang ipakita ang iyong tunay na kasalukuyang kagustuhan. At ikaapat, magpapatupad tayo ng isang bank alert system upang walang sinuman ang makaka-access ng impormasyon tungkol sa iyong mga account. At ang aking apo, si Grace, tanong ko, iniisip ang anak ng aking namatay na anak, si Daniel. Palagi siyang kakaiba. Binanggit siya ni Arturo ng tiyak. Iminungkahi niya na kung nais mo, maaari mo siyang isama sa iyong testamento o magtatag pa nga ng isang educational trust para sa kanya kung magkakaroon siya ng mga anak sa hinaharap, ngunit iyan ay ganap na nasa iyong diskresyon. Si Grace ay isa na ngayong 30 taong gulang na babae, independyente at masipag, tulad ng naunawaan ko, tumango ako. Si Grace ay lahat ng hindi si Sarah. Nagtatrabaho siya bilang isang nurse, nabubuhay ng katamtaman, regular na binibisita ang kanyang lola nang walang nakatagong agenda. Pagkatapos mamatay ang kanyang ama, sinubukan kong maging naroroon sa kanyang buhay, at ginantihan niya ako ng tunay na pagmamahal. Hindi niya kailanman sinubukang samantalahin ako, hindi kailanman binanggit ang pera o mga mana. Mahal lang niya ako. Gusto kong isama si Grace, matatag kong sabi.
At gusto kong tiyakin na walang matatanggap si Sarah mula sa akin, ngayon man o pagkatapos ng aking kamatayan. Kinuha ni Maxwell ang kanyang laptop at nagtala. Naiintindihan. Ihahanda ko ang lahat ng kinakailangang dokumento. Kakailanganin natin ng 2 pang sesyon upang mapirmahan ang lahat ng tama. Lubos ko ring inirerekomenda na isaalang-alang mo ang pagkuha ng Financial Restraining Order. Ano iyon? Ito ay isang legal na dokumento na formal na nagpapaalam kina Sarah at Patrick na ang anumang karagdagang pagtatangka na ma-access, humingi, o manipulahin ang iyong pananalapi ay ituturing na financial harassment at maaaring magresulta sa mga legal na kahihinatnan. Ito ay preventive. Nagpapadala ito ng isang napakalinaw na mensahe na ikaw ay protektado at legal na pinayuhan. Gusto ko ang ideya. Hindi ito paghihiganti. Protection ito. Gawin natin. Ginugol namin ang susunod na 2 oras sa pagsusuri ng mga dokumento, pagtalakay ng mga opsyon, pagpaplano ng mga estratehiya. Nang tuluyan akong umalis sa opisina ni Maxwell, halos 5:00 na ng hapon. Pakiramdam ko ay pagod na pagod, ngunit kakaibang empowered. Sa unang pagkakataon simula nang mamatay si Arturo, pakiramdam ko ay kontrolado ko ang aking buhay. Nang gabing iyon, nakaupo sa aking sala, gumawa ako ng isang tasa ng tsaa na chamomile na gusto ko. Umupo ako sa sofa na may kumot sa aking mga binti at tiningnan ang mga litrato ng pamilya na sumasaklaw sa mga dingding. Napakaraming masasayang alaala ang nakatala sa mga frame na iyon. Si Sarah bilang isang bata na nakangiti ng walang ngipin sa harap. Si Daniel bilang isang teenager, ipinagmamalaki sa kanyang football uniform. Kami ni Arturo sa aming kasal, bata at inosente ng walang ideya sa lahat ng idudulot sa amin ng buhay. Sa anong sandali nagbago ang lahat? Kailan eksaktong nagsimulang tingnan ako ni Sarah bilang isang resource sa halip na bilang kanyang ina? Ito ba ay unti-unti o biglaan? Mayroon bang mga palatandaan na hindi ko pinansin dahil ayaw kong makita ang mga ito? Naalala ko ang isang pag-uusap namin ilang taon na ang nakakaraan nang dumaan si Sarah sa kanyang diborsyo. Umiiyak siyang umuwi, sinasabi sa akin na ang kanyang buhay ay isang kalamidad. Iniwan ako ng lahat, hikbi niya. Una, namatay si tatay. Hindi, teka. Nalito ako. Una, iniwan ako ng aking asawa. Pakiramdam ko lang na lahat ng lalaki sa buhay ko ay nabigo ako. Sa sandaling iyon, tila isang simpleng emosyonal na pagkakamali. Ngayon ay napagtanto ko na ito ay isang Freudian slip. Para kay Sarah, emosyonal nang patay si Arturo 3 taon na ang nakakaraan. Naghihintay lang siya na mamatay siya ng pisikal upang ma-access niya ang kanyang pera. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang text message ito mula kay Sarah. Inay, 2 araw na. Nakakabahala ang iyong pananahimik. Susubukan namin ni Patrick na dumaan bukas ng hapon upang tiyakin na maayos ka. Hindi na sila makakapasok sa aking bahay muli. Hindi na nila dadumihan ang aking espasyo ng kanilang manipulative na presensya. Sumagot ako sa unang pagkakataon, huwag kayong pumunta. Hindi kayo welcome sa aking bahay hanggang sa susunod na abiso. Ako ay perpektong maayos at lubos na kayang alagaan ang aking sarili. Dumating ang tugon sa loob ng ilang segundo. Anong problema mo? Galit ka pa rin ba tungkol sa pera? Naipaliwanag na namin na ito ay isang praktikal na desisyon. Huwag kang maging dramatiko. Dramatic. Tinawag niya akong dramatic dahil sa pagkadismaya dahil ninakawan ako. Ang kawalang hiyaan ay nakamamangha. Maingat kong in-type ang aking tugon, hindi ako nagiging dramatiko. Nagiging malinaw ako. Kinuha mo ang 100. 000 nang walang tunay kong pahintulot. Nilinlang mo ako upang pumirma ng mga papel na hindi ko lubos na naiintindihan. Ito ay tinatawag na pagnanakaw. Gaano man mo subukang bigyang katwiran ito, kailangan ko ng espasyo at oras. Hindi ako makikipag-ugnayan sa iyo. At umaasa ako na igalang mo ang aking desisyon na hindi makontak. Sa pagkakataong ito, mas matagal ang tugon. Nang dumating ito, nagbago ang tono. Hindi ka kapanipaniwala, inay.
Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa iyo, pagkatapos ng pag-aalaga namin sa iyo, tama si Patrick tungkol sa iyo. Ikaw ay walang utang na loob. Huwag kang mag-alala. Hindi ka na namin guguluhin muli. Ngunit huwag kang umiyak kapag napagtanto mo na ikaw ay ganap na nag-iisa. I-block ko ang numero. Simple, direkta, nakakapagpalaya. Kung mayroon siyang mahalagang sasabihin sa akin, magagawa niya ito sa pamamagitan ng abogado, si Ramon Santos, na ang contact information ay ipadadala ko sa kanya ng formal sa mga darating na araw. Martes ng umaga, binisita ko ang bangko. Personal akong tinanggap ni Daniel Panganiban, ang manager na nakatrabaho ni Arturo sa loob ng 2 dekada, sa kanyang pribadong opisina. Siya ay isang lalaking mataba, humigit kumulang 50, na may mabait na ngiti na hindi nagtatago sa kaseryosohan ng kanyang propesyon. Ginang Reyes. Una, hayaan mong ipahayag ko ang aking pinakasinser na pakikiramay sa pagkawala ni Reyes. Siya ay isang pambihirang tao at isang pambihirang kliyente. Umupo siya sa tapat ko na may bukas na folder. Tulad na nabanggit ko sa telepono, sinubaybayan ko ang iyong mga account ayon sa mga tagubilin na iniwan ni Reyes. Ang paglilipat ng 100,000 ay isinagawa noong nakaraang Huwebes ng alas negatibo 11 ng umaga. Maaari bang masubaybayan? Maaari bang baliktarin, tanong ko, bagaman alam ko na ang sagot. Sa teknikal, ito ay isang legal na transaksyon. May pahintulot ang iyong anak bilang isang co-signer. Gayunpaman, inasahan ni Reyes ang posibilidad na ito at gumawa ng mga hakbang. Hayaan mong ipakita ko sa iyo. Ibinuksan niya ang kanyang monitor upang makita ko. Ang lahat ng iyong iba pang account ay mayroon na ngayong mga karagdagang security protocol. Nagdagdag ako ng mga tala sa system na nagpapahiwatig na ang anumang kahilingan para sa impormasyon tungkol sa iyong mga account ay dapat na personal na aprubahan mo ng personal na may verified identification. Walang miyembro ng pamilya ang makakatawag na nagpapanggap na ikaw. Karaniwan ba iyan, tanong ko? Mas karaniwan kaysa sa inaakala ng mga tao, lalo na sa mga matatandang kliyente. Ang pang-aabuso sa pananalapi sa mga matatanda ng mga miyembro ng pamilya ay isang tahimik na epidemya. Napakatalino ni Reyes na maghanda. Ginugol namin ang sumunod na oras sa pagsusuri ng bawat account, bawat security protocol, bawat panukala ng proteksyon. Ipinakita sa akin ni Daniel ang detalyadong pahayag ng bawat account, ipinapaliwanag kung paano gumagana ang mga pamumuhunan, kailan ako makakatanggap ng dibidendo, kung paano ma-access ang pondo kung kailangan ko ang mga ito. Ito ay nakakapagpuno, ngunit lubos ding nakakapagpakalma. Nagtayo si Arturo ng isang sistema na napakatatag kaya halos imposible na magnakaw muli ang sinuman sa akin. Mayroon pa akong dapat ibigay sa iyo ng personal na ipinagbili ni Reyes, sabi ni Daniel, binubuksan ang kanyang drawer sa mesa. Kumuha siya ng puting sobre na may nakasulat na aking pangalan sa sulat kamay ni Arturo. Ibinigay niya ito sa akin 3 linggo bago siya pumanaw. Pinapangako niya sa akin na ibibigay ko lamang ito pagkatapos kang dumating sa bangko, sa unang pagkakataon ng mag-isa, nang walang iyong anak na babae. Kinuha ko ang sobre nang nanginginig ang mga kamay. Maingat kong binuksan at nakita ang isang maikling sulat na nakasulat sa letterhead na ginagamit ni Arturo para sa mahalagang korespondensya. Minamahal kong Eleanor, kung binabasa mo ito sa bangko, nangangahulugan ito na kinumpirma ni Daniel na inubos ang account. Nangangahulugan ito na ang aming pinakamasamang takot ay nagkatotoo. Alam kong masakit, aking mahal. Alam kong sa ngayon ay nararamdaman mong pinagtaksilan ka, nalilito. Marahil ay pinagko-question pa ang iyong sarili bilang isang ina, ngunit pakinggan mo ako ng mabuti. Ikaw ay isang pambihirang ina. Ibinigay mo sa aming mga anak ang pag-ibig, mga halaga, edukasyon at mga pagkakataon. Ang ginawa nila sa lahat ng iyon ay ang kanilang pinili. Hindi ang iyong pagkakamali. Kinailangan kong huminto upang punasan ang mga luha na bumabara sa aking paningin. Maingat akong inalok ni Daniel ng isang kahon ng tissue at inilihis ang kanyang tingin upang bigyan ako ng privacy. Huwag mong hayaan ang pagnanakaw na ito na tukuyin o sirain ka. May sapat kang pera upang mabuhay ng komportable sa natitirang bahagi ng iyong buhay.
Higit sa lahat, mayroon kang iyong dignidad, iyong katalinuhan, at iyong kakayahang magmahal. Huwag mong hayaan si Sarah na kunin iyon sa iyo. Din mabuhay ka. Eleanor. Maglakbay sa mga lugar na palagi nating gustong bisitahin ng magkasama. Basahin ang mga libro na iniwan mong nakabinbin. Makipag-ugnayan muli sa mga lumang pagkakaibigan. Bigyan mo ang iyong sarili ng pahintulot na maging masaya nang walang pakiramdam na nagkasala. At kung isang araw ay bumalik si Sarah nang may tunay na pagsisisi. Hindi nang may pangangailangan na nagkukubli bilang pag-ibig. Kung gayon ay magpapasya ka kung bubuksan mo ang pinto na iyon. Ngunit gawin mo ito mula sa isang posisyon ng lakas, hindi kailanman kahinaan. Mahal kita magpakailanman, Arturo. Maingat kong tinupi ang sulat at inilagay sa aking pitaka. Salamat, Daniel, sa lahat, sa pag-aalaga sa amin sa loob ng maraming taon, sa paggalang sa huling kagustuhan ng aking asawa. Ito ang aking pribilehiyo, Ginang Reyes. At mangyaring, kung kailangan mo ng anumang gabay, o simpleng may makakausap tungkol sa pananalapi, laging bukas ang aking pinto. Inabot niya sa akin ang kanyang personal na card, na may nakasulat na kanyang cell number sa likod. Ito ang aking pribadong numero. Gamitin mo nang walang pag-aalinlangan. Umalis ako sa bangko na may kakaibang halo ng emosyon. Kalungkutan sa pagtataksil ni Sarah, pasasalamat sa pag-iingat ni Arturo, at iba pa. Isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Pag-asa na marahil lamang, makakabuo ako ng isang bago at makabuluhang buhay, kahit sa edad na 71. Nang hapong iyon, habang inaayos ko ang mga papel sa study ni Arturo, tumunog ang doorbell. Sa pamamagitan ng pifol, nakita ko si Grace, ang aking apo, na nakatayo sa porch na may shopping bag sa kanyang mga kamay. Agad kong binuksan ang pinto. Grace, sabi ko. Hi, Lola, sabi niya nang may mainit na ngiti. Dumaan lang ako sa kapitbahayan pagkatapos ng shift ko sa ospital at naisip kong dalhan ka ng pagkain. Alam kong marahil ay hindi ka masyadong nagluluto para sa iyong sarili. Itinaas niya ang bagi, ginawa ko ang paborito mong vegetable soup. Inanyayahan ko siya pumasok, nararamdaman ang aking puso na napupuno ng init na nawala simula nang ihayag ni Sarah at Patrick ang kanilang tunay na pagkatao. Gumalaw si Grace sa kusina ng pamilyar, kumukuha ng mga lalagyan, nagsasali ng sopa sa mga mangkok, naghahanda ng tsaan na parang sarili niyang bahay. Umupo kami sa mesa sa kusina, ang parehong mesa kung saan namin ni Arturo ibinahagi ang libu-libong pagkain. Kumusta ka talaga, Lola? Tanong ni Grace, pinagmamasdan ako ng may berdeng mga mata na minana niya mula sa kanyang ama, ang aking minamahal na anak, si Daniel. Wala akong masyadong balita mula sa iyo kamakailan. Tumawag ako nitong katapusan ng linggo, ngunit hindi ka sumasagot. Nag-atubili ako sandali. Sasabihin ko ba sa kanya ang ginawa ni Sarah? Hindi kailanman naging malapit sina Grace at Sarah. Palaging itinuturing ni Sarah si Grace bilang kompetisyon para sa atensyon ng pamilya, lalo na pagkatapos mamatay ni Daniel. Ngunit ayaw kong isama si Grace sa drama ng pamilya kung hindi kinakailangan. Nagkaroon ako ng ilang mahirap na araw, sa wakas ay inamin ko. Maraming bagay akong pinoproseso tungkol sa pamilya, tungkol sa mga relasyon, tungkol sa kung sino ang tunay na nagmamalasakit sa akin. Ibaba ni Grace ang kanyang kutsara at hinawakan ang aking kamay sa mesa. Lola, may nangyari ba kay Tita Sarah? Nagulat ako sa talino ng aking apo. Bakit mo tinatanong iyan? Dahil kilala ko siya. Alam ko kung paano siya. Dati sinasabi sa akin ni Itay na kailangan kong mag-ingat sa kanya, na ang pagmamahal niya ay palaging may kondisyon. Hinigpitan ni Grace ang aking kamay ng dahan-dahan. Hindi mo kailangang sabihin sa akin kung ayaw mo. Kailangan ko lang na malaman mo na narito ako para sa iyo anuman ang mangyari. Walang agenda, walang inaasahan, pagmamahal lang. At sa sandaling iyon, may isang bagay sa loob ko ang nabasag. Lahat ng emosyon na pinipigilan ko sa loob ng ilang araw ay lumabas sa isang agos ng luha. Sinabi ko kay Grace ang lahat tungkol sa 100,000, tungkol sa malupit na salita ni Sarah, tungkol kay Patrick at sa kanyang matinding kasakiman, tungkol sa kung paano nila ako gustong ipagbenta ang aking bahay. Tahimik na nakinig si Grace,
ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkabigla tungo sa pagkagalit at pagkatapos ay sa isang protektadong determinasyon. Hindi ka panipaniwala ang babaeng iyan, sabi ni Grace nang matapos ako. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinigilang galit. Paano niya magawa ito sa sarili niyang ina, lalo na ngayon nakakatapos lang mong mawalan ng lolo? Bigla siyang tumayo at nagsimulang maglakad sa kusina. Hayaan mong hulaan ko, ngayon ay ginugulo ka niya ng mga mensahe, hindi ba? Naglalaro ng biktima, sinasabing ikaw ang kumikilos ng walang katwiran, ganoon. Inamin ko, ngunit ay block ko ang kanyang numero. Mabuti. Iyan ang eksaktong dapat mong ginawa. Bumalik si Grace sa mesa at umupo sa tapat ko. Lola, sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na marahil ay ayaw mong marinig, ngunit kailangan mong marinig ito. Hindi magbabago si Tita Sara. Hindi ito isang pagkakamali na ginawa niya sa isang sandali ng kahinaan. Ito siya. At kung mas maaga mong tanggapin yan, mas maaga kang makakapagpatuloy sa iyong buhay. Tama siya. Sa kaibuturan ng aking puso, alam ko na iyon, ngunit ang marinig itong sinabi ng malakas ng isang taong tunay na nagmamahal sa akin, ay nagbigay dito ng bisa na kailangan ko. Sinabi sa akin ni Itay ang mga bagay bago siya namatay, patuloy ni Grace nang may malambing na boses, kung paano palaging kakaiba si Tita Sara. Kung paano kahit noong mga bata pa sila, itinuturing niya ang lahat bilang mga transaksyon. Kung bibigyan ka niya ng yakap, iyon ay dahil may gusto siya. Kung sasabihin niya sa iyo na mahal ka niya, iyon ay dahil may kailangan siyang pabor. Malinaw na nakita iyon ni Itay dahil hindi siya ganoon. Mahal ka niya nang walang pasubali at iyon ang nagpatunay na mas halata ang kanyang pag-ugali para sa kanya. Naalala ko si Daniel, ang aking panganay na anak. Siya ay isang mabait, masipag na tao, tapat sa kanyang pamilya. Ang kanyang pagkamatay sa aksidente sa kotse 10 taon na ang nakakaraan ay lubhang nakakasira. Minsan ay naiisip ko kung paano sana ang mga bagay kung narito pa siya. Poprotektahan ba niya kami ni Arturo mula kay Sara? Harapin ba niya ang kanyang kapatid tungkol sa kanyang pag-ugali? Alam ni Lolo Arturo ang lahat ng ito, hindi ba? Tanong ni Grace. Kaya't iniwan niya ang account na iyon bilang isang bitag. Napakatalino niya, higit pa sa gusto kong aminin. Malungkot na ngumiti si Grace. Matalino si Lolo at mahal kanya ng sapat upang protektahan ka, kahit pagkatapos ng kanyang kamatayan. Tumayo siya at niyakap ako. At mahal din kita, Lola. Palagi ko. Hindi dahil mayroon kang pera o ari-arian o mana. Kundi dahil ikaw ay ikaw. Dahil pinalaki mo ako nang mamatay si Itay at hindi nakakilos si Inay dahil sa depresyon. Dahil tinuruan mo ako na maging malakas at maawain sa parehong oras. Dahil ikaw ang pinakamahusay na tao na kilala ko. Niyakap namin ng matagal at nakaramdam ako ng isang bagay na hindi ko naramdaman simula bago mamatay si Arturo. Tunay na kapayapaan. Ang mga sumunod na araw ay lumipas ng may kakaibang kalinawan. Para bang isang ulap na hindi ko alam na umiiral ay nawala sa aking buhay. Nagising ako tuwing umaga na mailayunin, hindi lamang hinahatak ang sarili sa mga oras tulad ng ginawa ko simula nang mamatay si Arturo. Sinimulan kong alagaan muli ang aking sarili. Naghanda ako ng masustansyang pagkain sa halip na mabuhay saa at crackers. Naglakad ako sa kalapit na parke, nararamdaman ang araw sa aking mukha, pinagmamasdan ang mga tao na namumuhay. Sinimulan akong bisitahin ni Grace ng mas madalas. Hindi araw-araw, dahil iginagalang niya ang aking espasyo at maisarili siyang abalang buhay bilang isang nurse, ngunit sapat upang malaman ko na hindi ako nag-iisa. Minsan nagkakape lang kami ng tahimik. Ibang pagkakataon, nag-uusap kami ng ilang oras tungkol sa lahat at wala. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa kanyang trabaho sa ospital, tungkol sa mga pasyente na humahaplos sa kanyang puso, tungkol sa kanyang mga pangarap na marahil ay mag-aral ng isang specialization. Bakit hindi mo ito gawin? Tanong ko sa kanya isang araw habang kami ay naghahati ng tanghalian. Mahal, Lola. Ang mga medical specialization ay nangangailangan ng full-time na pag-aaral na nangangahulugang iwanan ang aking kasalukuyang trabaho. Ang aking ipon ay hindi sapat upang masakop ang tuition at ang aking gastusin sa pamumuhay sa loob ng 2 taon.
Isang ideya ang nagsimulang mabuo sa aking isip, isang paraan upang parangalan ang alaala ni Arturo sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay na makabuluhan sa pera na pinaghirapan niyang ipunin. Magkano ang magagastos sa buong nurse practitioner program? Nagkibit balikat si Grace. Sa pagitan ng tuition, mga libro, materyales, at gastusin sa pamumuhay, marahil humigit kumulang 60,000 sa kabuuan. Ngunit huwag kang mag-alala, Lola. Nag-ipon ako ng paunti-unti. Marahil sa loob ng 5 taon, magagawa ko ito. 5 taon? Sa panahong iyon, magiging 35 na siya. Hindi pa huli. Ngunit bakit maghihintay kung maaari ko siyang tulungan ngayon? Ito ang pagkakaiba ni na Grace at Sarah. Hindi kailanman humingi si Grace. Hindi siya kailanman nagpapahiwatig. Hindi niya ako kailanman pinaramdam na ang pagmamahal niya ay nakasalalay sa kung ano ang maaari kong ibigay sa kanya. At dahil doon, gusto kong ibigay sa kanya ang lahat. Gusto kong bayaran iyan, sabi ko lang. Halos mabulunan si Grace sa kanyang kape. Ano? Hindi, Lola. Hindi ko iyan matatanggap. Sobra iyan. Bakit hindi mo matatanggap? Ako ang iyong lola. May kakayahan ako. At higit sa lahat, gusto kong gawin ito. Ipagmamalaki ka ng iyong ama na makitang maging isang specialized nurse. Si Arturo din ni. Napuno ng luha ang mga mata ni Grace. Ngunit Lola, pagkatapos ng ginawa ni Tita Sara, naisip ko na. Hindi ko alam. Naisip ko na ayaw mong tulungan ang sinuman sa pananalapi sa loob ng ilang panahon. Malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng malayang pagbibigay sa isang taong nagpapahalaga nito at ng pagnanakaw ng isang taong nakikita lamang ang iyong kapakinabangan. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay sa mesa. Hindi ka kailanman humingi sa akin ng anuman, Grace. Hindi mo kailanman pinaramdam na ako ay isang naglalakad na bangko. Mahal mo ako para sa kung sino ako. Kaya't gusto kong gawin ito, hindi bilang isang obligasyon o emosyonal na pananakot, kundi bilang isang regalo ng tunay na pagmamahal. Umiyak si Grace noon at umiyak din ako. Ngunit iba ang mga luha kaysa sa mga niluha ko para kay Sarah. Ito ay mga luha ng pasasalamat, koneksyon, tunay at magkaparehong pagmamahal. Noong Miyerkules, gaya ng schedule, binisita ko ang mga espesyalistang accountant na kinuha ni Arturo. Sumasakop ang firm ng isang buong palapag sa isang eleganteng corporate building. Nakipagkita ko sa isang babaeng nagngangalang Ginang Garcia, isang senior accountant na humigit kumulang 45 taong gulang na may hindi mapag-aalinlanganan ng reputasyon sa proteksyon ng ari-arian. Ginang Reyes, si E. Reyes ay isa sa aming pinakaorganisadong kliyente. Nagsimula si Ginang Garcia habang sinusuri ang mga file sa kanyang computer. Nakipagtulungan siya sa amin sa loob ng huling 8 taon upang i-structure ang kanyang ari-arian ng optimal. Ngayon, ang trabaho ko ay tiyakin na lubos mong naunawaan kung ano ang mayroon ka at kung paano ito hawakan. Lumipas kami ng 3 oras sa pagsusuri ng bawat detalye. Ipinaliwanag sa akin ni Ginang Garcia ang mga buwis, kung paano ito bawasan ng legal, mga estratehiya sa pag-withdraw, pagpaplano ng ari-arian. Nakipag-usap siya sa akin tungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng updated na testamento, pagtatalaga ng medikal at pinansyal na kapangyarihan ng abogado sa mga pinagkakatiwalaang tao, pagprotekta sa sarili laban sa pandaraya na target ang mga matatanda. Mayroon pa akong dapat banggitin, Ginang Reyes, sabi ni Ginang Garcia, patungo sa dulo ng aming pagpupulong. Nagtatag si Reyes ng isang alerto sa aming system. Kung makakita kami ng kahina-hinalang aktibidad na may kaugnayan sa mga pagtatangka na ma-access ang impormasyon tungkol sa kanyang ari-arian, automatiko kaming aabisuhan. At kailangan kong ipaalam sa iyo na na-trigger ang alerto 3 araw na ang nakakaraan. Mabilis na tumibok ang aking puso. Anong uri ng aktibidad? Mayroong nakipag-ugnayan sa isang law firm na humihingi ng impormasyon tungkol sa kabuuang ari-arian ng biyuda, si Eleanor Reyes. Tumanggi ang firm na sumusunod sa mga etikal na protokol na magbigay ng anumang impormasyon nang walang iyong nakasulat na pahintulot. Ngunit inabisuhan nila kami ng pagtatangka bilang isang propesyonal na kagandahang loob.
Tiningnan ako ni Ginang Garcia ng seryoso. May ideya ka ba kung sino ang maaaring nagtatangka nito? Hindi ko na kailangang hulaan. Ang aking anak na si Sarah at ang kanyang asawang si Patrick. Naiintindihan ko. Well, ito ang eksaktong dahilan kung bakit nagtatag si Reyes ng lahat ng mga proteksyong ito. Sa legal, hindi sila makaka-access ng anumang impormasyon. Ngunit ang katotohanan na sinusubukan nila ay nagmumungkahi na pinaghihinalaan nila na mayroong mas maraming pera kaysa sa alam nila. Ano ang magagawa ko sa ngayon? Wala. Gumagana ang sistem tulad ng nararapat, ngunit inirerekomenda ko na seryosong isaalang-alang mo ang Financial Restraining Order na binanggit ni Attorney Santos. Magpapadala ito ng isang malinaw na legal na mensahe na ang anumang karagdagang pagtatangka ay ituturing na harassment. Tumango ako, nararamdaman ang halo ng galit at kalungkutan. Hindi huminto si Sarah pagkatapos magnakaw ng 100,000. Naghahanap siya ng higit pa. Naghuhukay ng mas malalim, sinusubukang tuklasin kung gaano pa karami ang kaya niyang kunin. Ang kasakiman ay hindi nabubusog. Nang gabing iyon, nakaupo muli sa study ni Arturo, gumawa ako ng isang desisyon. Panahon na upang sumulat ng sarili kong sulat. Hindi para kay Sarah, dahil hindi niya deserve o kailangan marinig ang aking mga salita, kundi para sa aking sarili, isang deklarasyon ng kalayaan, isang pangako kung paano ko gugugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay. Kinuha ko ang stationery na ginagamit namin ni Arturo para sa mahalagang korespondensya at nagsimulang magsulat ng sulat kamay, nararamdaman ang bigat ng bawat salita. Ngayon, sa edad na 71, idinedeklara ko ang aking kalayaan. Kalayaan mula sa pamumuhay upang mapalugod ang mga taong hindi kailanman masisiyahan. Kalayaan mula sa pakiramdam na nagkasala sa pagtatakda ng malusog na hangganan. Kalayaan na maging masaya nang hindi humihingi ng pahintulot. Sa loob ng mga dekada, sinukat ko ang aking halaga sa kung gaano karami ang kaya kong ibigay, kung gaano karami ang kaya kong isakripisyo, kung gaano karami ang kaya kong tiisin. Ngunit itinuro sa akin ni Arturo, kahit sa kanyang kamatayan, na ang tunay na pag-ibig ay hindi nagdedemanda o nagnanakaw. Ang tunay na pag-ibig ay nagbibigay ng malaya at ipinagdiriwang ang kaligayahan ng iba. Umiyak ako sa pagkawala ng aking asawa. Umiyak ako sa pagtataksil ng aking anak. Ngunit hindi na ako iiyak pa para sa mga taong pinili ang pera kaysa sa pag-ibig. Sa halip, pipiliin kong mabuhay. Pipiliin ko ang kagalakan. Pipiliin kong palibutan ang aking sarili lamang ng mga nagmamahal sa akin para sa kung sino ako, hindi para sa kung ano ang mayroon ako. Ito ang aking deklarasyon. Ito ang aking simula. Pinirmahan ko ang sulat at inilagay sa drawer ng mesa sa tabi ng mga sulat ni Arturo. Balang araw, marahil ay makikita ito ni Grace at malalaman niya na pinili ng kanyang lola ang dignidad kaysa sa kawalan ng pag-asa. Huwebes ng hapon, habang dinidiligan ko ang mga halaman sa hardin, isang hindi pamilyar na kotse ang nakaparada sa harap ng aking bahay. Isang binata na nakasuot ng suit ang lumabas na may portfolio. Lumapit siya sa pinto at pinindot ang doorbell. Nagbukas ako ng maingat, pinananatili ang security chain. Ginang Eleanor Reyes, magalang niyang tanong. Sino ang nagtatanong? Ako ang assistant ni Attorney Fernando Chavez. Kinakatawan ko ang iyong anak na si Sarah Reyes at ang iyong manugang na si Patrick Lim. Mayroon akong sulat para sa iyo. Inabot niya ang isang opisyal na sobre. Mabilis na tumibok ang aking puso, ngunit pinanatili ko ang aking komposisyon. Iwan mo sa mailbox. Salamat. Isinara ko ang pinto bago siya makasagot. Sa bintana, pinanood ko siyang ilagay ang sobre sa mailbox at umalis. Naghintay ako hanggang sa tuluyan nang nawala ang kanyang kotse, bago lumabas upang kunin ang sobre. Sa loob ng bahay, binuksan ko ito nang nanginginig ang mga kamay. Eksakto iyon ang kinatatakutan ko. Isang formal na sulat mula sa isang abogado na humihingi ng ganap na access sa impormasyon tungkol sa ari-arian ni Arturo, na sinasabing bilang nag-iisang nabubuhay na anak, may karapatan si Sarah na malaman ang buong detalye ng mana.
Iginiit nila na ang testamento ay malabo at posibleng napilitan habang may sakit si Arturo. Agad kong tinawagan si Ramon Santos at binasa sa kanya ang sulat sa telepono. "Huwag kang mag-alala, Eleanor," sabi ni Maxwell nang may kalmadong boses pagkatapos marinig ang buong sulat. "Ang ganitong uri ng legal na pananakot ay eksaktong inaasahan namin. Kilala si Fernando Chavez sa pagtanggap ng mga kaso batay sa contingency. Nagbabayad siya ng porsyento ng nababawi. Malamang ay nangako siya kina Sarah at Patrick na makakahanap siya ng nakatagong pera. Ngunit wala siyang tunay na legal na batayan. Maaari ba nila akong pilitin na ibunyag ang impormasyon tungkol sa aking mga account?" Absolutely hindi. Ang ari-arian ni Arturo ay ipinamahagi ayon sa kanyang testamento na isinagawa ng tama at na-verify ng isang huwes. Lahat ng iniwan sa iyong pangalan ay legal na sa iyo. Wala kang anumang obligasyon na ibunyag ang iyong personal na pananalapi sa sinuman. Kahit sa iyong anak. Sasagutin ko ng formal ang sulat na ito. At isasama ko rin ang financial restraining order na tinalakay natin. Handa na iyan. Kailangan mo lang pumirma. Kailan ko ito magagawa? Bukas ng -1:00 oras ng umaga. Sa ganoong paraan, maipadadala natin agad ang tugon. Tinanggap ko ng walang pag-aalinlangan. Nang gabing iyon, halos hindi ako natulog, ang aking isip ay umiikot sa pagitan ng pagkagalit at kalungkutan. Pinalala ni Sarah ang kanyang pag-atake. Hindi na siya nasisiyahan sa 100,000 na kanyang ninakaw. Ngayon ay gusto niya ng higit pa, at handa siyang gumamit ng mga abogado, kasinungalingan at legal na manipulasyon upang makakuha nito. Kinabukasan ng umaga, maaga akong dumating sa opisina ni Maxwell. Tinanggap niya ako ng may seryoso, ngunit determinadong ekspresyon. "Eleanor, bago mo pirmahan ang mga dokumentong ito, kailangan mong lubos na maunawaan ang kahulugan nito. Ang financial restraining order na ito ay formal na nagpapaalam kina Sarah, Patrick, at sa kanilang abogado na ang anumang karagdagang pagtatangka na ma-access, imbestigahan o i-claim ang iyong pananalapi ay ituturing na harassment at maaaring magresulta sa mga legal na aksyon laban sa kanila. Kasama rin dito ang isang sinumpaang pahayag mula sa iyo na nagpapatunay na ang paglilipat ng 100,000 ay nakuha sa pamamagitan ng panlilinlang at emosyonal na pilitan. Nangangahulugan ba iyan na mababawi ko ang perang iyon? Maaari nating subukan, ngunit tulad ng tinalakay natin, ito ay magiging magastos at matagal. Ang pahayag na ito ay nagsisilbi ng higit pa bilang isang opisyal na talaan ng nangyari. Kung sa hinaharap ay sumubok pa sila ng iba. Mayroon tayong dokumentasyon ng kanilang pattern ng pag-ugali. Naghanda din ako ng tugon kay Attorney Chavez. Iyon ay, sabihin nating, napakadirekta. Ipinakita niya sa akin ang sulat. Ito ay propesyonal ngunit mapilit. Sa prinsipyo, ipinaalam sa kanila na wala silang legal na karapatan sa impormasyon na kanilang hinihingi, na si Ginang Eleanor Reyes ay ganap na may karapatang panatilihing pribado ang kanyang personal na pananalapi. At ang anumang karagdagang harassment ay magreresulta sa isang countersuit para sa emosyonal na paghihirap at pang-aabuso sa legal na proseso. Ang tono ay matatag ng hindi agresibo. Eksakto kung ano ang kailangan. Perpekto, sabi ko. Pinirmahan ko ang lahat ng kinakailangang dokumento. Pinatunayan ni Maxwell ang mga ito at inihanda ang lahat para sa agarang pagpapadala sa pamamagitan ng Certified Legal Courier. Dapat nilang matanggap ito bukas ng umaga. Ang aking hula ay aatras si Attorney Chavez mula sa kaso sa sandaling makita niya na walang madaling pera rito at kailangan ni Sarah at Patrick na tanggapin na wala na silang makukuha mula sa iyo. At kung hindi sila tatanggap, kung patuloy pa rin silang manggugulo sa akin, kung gayon ay gagawa tayo ng mas matinding hakbang. Ngunit sa totoo lang, sa tingin ko ay sapat na ito. Ang mga pinansyal na bully ay karaniwang umaatras kapag nakatagpo sila ng tunay na pagtutol. Umalis ako sa opisina na may kakaibang halo ng kaluwagan at pagkapagod. Ang lahat ng prosesong ito, mula sa paunang pagnanakao hanggang sa legal na tugon na ito, ay umubos ng emosyonal na enerhiya na hindi ko alam na mayroon pa ako.
Ngunit mayroon ding isang bagay na nagpapalakas ng loob tungkol sa pagkuha ng aktibong kontrol sa sitwasyon sa halip na maging isang pasibong biktima. Ginugol ko ang katapusan ng linggo sa isang estado ng nerbiyos na pag-asa, naghihintay ng ilang matinding reaksyon mula kay Sarah. Ngunit ang katahimikan ay ganap. Walang mensahe, walang tawag, walang hindi inaasahang pagbisita. Para bang nawala siya sa aking buhay ng tuluyan. Bahagi ng aking sarili ang nakaramdam ng kaluwagan. Ang isa pang bahagi, ang bahaging nanatili pa ring ina sa kabila ng lahat, ay nakaramdam ng malalim na sakit sa tiyak na pagkawala ng relasyong iyon. Lunes ng hapon, dumalaw sa akin si Grace. May dalang balita. Lola, may sasabihin ako sa iyo. Tinawagan ako ni Tita Sarah. Tumaas ang lahat ng kalamnan ko. Ano ang gusto niya? Sinubukan niyang gamitin ang card ng pamilya. Gumawa si Grace ng air quotes nang sabihin ang key pamilya. Sinabi niya sa akin na kumikilos ka ng walang katwiran, na nagiging paranoid ka, na isang mapanlinlang na abogado ang nagpupuno sa iyong ulo ng mga baliw na ideya. Humingi siya sa akin na kausapin ka upang kumbinsihin kang maging makatwiran tungkol sa mana ni Lolo. At ano ang sinabi mo sa kanya? Ngumiti si Grace nang may kasiyahan na nagpapaalala sa akin ng kanyang ama. Sinabi ko sa kanya na alam ko na ang eksaktong ginawa nila ni Patrick, na alam ko ang tungkol sa 100,000 na kanilang ninakaw, at kung tatawagan niya ulit ako na sinusubukang gamitin ako bilang mensahero sa kanyang mga mapanlinlang na laro, ay block ko ang kanyang numero tulad ng ginawa mo. Tumawa ako sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Isang tunay na tawa na nagmula sa kaibuturan ng aking dibdib. Talaga bang sinabi mo sa kanya iyan? Salita sa salita. Palaging itinuturo sa akin ni Itay na ipagtanggol ang mga taong mahal ko. At mahal kita, Lola. Palagi akong nasa panig mo. Umupo siya sa tabi ko sa sofa at ipinatong ang kanyang ulo sa aking balikat. Alam mo ba kung ano ang pinakamalungkot? Na talagang naniniwala siyang tama siya. Naniniwala siya na karapat-dapat siya sa perang iyon dahil lamang sa siya ang iyong anak. Na parang ang pagmamahal ng anak ay isang komersyal na transaksyon kung saan ang mga anak ay nagbibigay ng kaunting oras at umaasa ng pinakamataas na kita. Ang kanyang mga salita ay perpektong naglarawan kung ano ang nararamdaman ko, ngunit hindi ko maipahayag. Itinuring ni Sarah ang relasyon ng ina at anak bilang isang kontrata sa pananalapi, hindi isang ugnayan ng pag-ibig. At nang hindi nabigyan ng kontratang iyon ang itinuturing niyang patas, nagpa siya lamang siyang kunin ang pinaniniwalaan niyang sa kanya. Marami akong naiisip tungkol dito, patuloy ni Grace, tungkol sa kung bakit siya ganoon at hindi si Itay. Pareho silang may magulang, parehong pagpapalaki, parehong pagkakataon. Ngunit si Itay ay lumabas na may empatya at pagmamalasakit, habang siya ay lumabas na may kung ano man ang nagtutulak sa kanya ngayon. Ang iyong ama ay may puso ni Arturo, mahina kong sabi. May iba si Sarah. Hindi ko alam kung ipinanganak siyang ganoon o kung may isang bagay sa kanyang buhay ang nagpabago sa kanya, ngunit hindi na responsibilidad kong tuklasin o ayusin iyon. Itinaas ni Grace ang kanyang ulo at tumingin ng diretso sa akin. Ipinagmamalaki kita, Lola. Alam kong napakahirap nito, ngunit pinipili mo ang iyong kapakanan kaysa sa pagkakasala. Kailangan niya ng maraming lakas. Ang mga sumunod na linggo ay lumipas ng may hindi inaasahang katahimikan. Wala nang mga sulat mula sa abogado. Wala nang mga pagtatangka sa pakikipag-ugnayan mula kay Sarah. Para bang nagpasya siya na kung hindi niya makukuha ang aking pera, kung gayon ay wala siyang silbi sa akin. Ang pagkaalam na iyon ay dapat na mas masakit kaysa sa nangyari. Ngunit sa sandaling iyon, sinimulan ko na ang proseso ng pagtanggap at pagpapagaling. Sinimulan kong gawin ang mga bagay para sa akin lamang. Maliit na bagay sa simula. Nag-sign up ako para sa isang book club sa lokal na aklatan. Binisita ko ang mga museo na palagi kong gustong makita, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng oras. Nagkumuha ako ng watercolor painting classes sa community center na nakatuklas ng isang nakatagong talento na hindi ko kailanman na-explore. Sinimulan ko ring makipag-ugnayan muli sa mga lumang pagkakaibigan na napabayaan ko sa loob ng nakaraang ilang taon. Habang inaalagaan si Arturo, dumating si Teresa,
ang aking kaibigan simula noong high school, para magkatea. Nag-usap kami ng ilang oras, nagbabalitaan tungkol sa aming mga buhay. Sinabi ko sa kanya ang tungkol kay Sarah, tungkol sa pagnanakaw, tungkol sa lahat. Nakinig siya ng walang paghusga. Alam mo, Eleanor, sabi ni Teresa ng may pag-iisip, minsan ang mga anak ay nagtuturo sa atin ng mga aral na hindi natin inaasahang matutunan. Hindi palaging kaaya-aya ang mga aralin. Ngunit kailangan ang mga ito. Itinuro sa iyo ni Sarah na ang iyong halaga ay hindi nakasalalay sa kung gaano karami ang kaya mong ibigay. Na ang tunay na pag-ibig ay hindi binibili o pinagpapasyahan. Tama siya. Masakit, brutal. Ngunit tama siya. Isang buwan pagkatapos ng insidente sa abogado ni Sarah, nakatanggap ako ng hindi inaasahang tawag mula kay Ramon Santos. Eleanor, may balita ako. Opisyal nang umakyat si Attorney Chavez sa kaso ni Sarah. Sa kanyang liham ng pag-urong, binabanggit niya ang hindi pagkakasundo sa mga kliyente tungkol sa makatotohanang inaasahan. Iyan ay jargon ng abogado para sa natuklasan ko na walang madaling pera rito at hindi sila nagbabayad ng aking mga bayarin. Period. Tumawa ako sa kabila ng sitwasyon. Kaya, sa palagay ko ay natuklasan ni Patrick na ang 100,000 ay hindi magiging magically multiplied. Eksakto. Nakatanggap din kami ng kumpirmasyon na hindi sila magsasampa ng anumang kaso. Sa prinsipyo, sumuko na sila. Ito ay isang tagumpay, ngunit isang walang laman. 3 buwan pagkatapos nakawin ni Sarah ang 100,000, natagpuan ko ang aking sarili na nakaupo sa isang maliit na cave sa Rome. Rome, ang lungsod na palagi naming pinangarap ni Arturo na bisitahin ng magkasama, ngunit palaging ipinagpapaliban sa isang dahilan o iba pa. Una ay trabaho, pagkatapos ay mga anak, pagkatapos ay mga apo, at sa wakas ay ang kanyang sakit. Ngunit ngayon, nakaupo sa harap ng isang perpektong tasa ng espresso. Tinitingnan ang Colosseum sa malayo, napagtanto ko na marahil ito ang tamang panahon pagkatapos ng lahat. Ginamit ko ang bahagi ng pera na iniwan sa akin ni Arturo upang gawin ang biyaheng ito. Isang buong buwan sa Italia, binibisita ang Rome, Florence, Venice, naglalakbay ng mag-isa, ngunit hindi nakakaramdam ng kalungkutan. Araw-araw ay may natutuklasan akong bago, hindi lamang tungkol sa mga makasaysayang lugar na ito, kundi tungkol sa aking sarili. Natuklasan ko na nasisiyahan ako sa kalayaan ng kumain kung kailan ko gusto, matulog kung pagod ako, baguhin ang mga plano nang hindi kumukonsulta sa sinuman. Natuklasan ko na sa edad na 71, kaya ko pa ring sorpresahin ang aking sarili. Nagpadala sa akin si Grace ng mga mensahe halos araw-araw, mga litrato ng kanyang buhay, mga update sa kanyang pag-unlad sa admission paperwork para sa specialization na pinili kong pondohan. Ang kanyang pasasalamat ay hindi kailanman naging labis o peke. Ito ay simple at tunay, tulad ng lahat sa kanya. Mahal kita, Lola. Salamat sa paniniwala sa akin, basahin ang isa sa kanyang mga mensahe. At pinaniwalaan ko siya dahil palaging sinusuportahan ng kanyang mga aksyon ang kanyang mga salita. Mula kay Sarah, wala akong narinig. Ganap na katahimikan. Bahagi ng akin, ang bahaging maternal na hindi kailanman namamatay ng lubusan, gaano man ka nasaktan, ay nagtaka kung kumusta siya, kung ang pera na kanyang ninakaw ay nagdulot sa kanya ng kaligayahan na inaasahan niya, kung si Patrick ay nasa tabi pa rin niya. O kung nawala na siya ngayon na malamang ay nagastos na ang 100,000. Ngunit sila ay mga dumadaan na pag-iisip, tulad ng mga ulap na tumatawid sa kalangitan nang hindi nag-iiwan ng permanenteng marka. Isang hapon, habang naglalakad sa mga batong kalye ng Trastevere, tumunog ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero na may international code. Nag-atubili ako bago sumagot, ngunit may isang bagay na nagtulak sa akin na gawin ito. Inay. Ang boses ni Sarah ay tila maliit, halos mahina, napakakaiba sa matagumpay at mapangutya na boses na ginamit niya noong kakilakilabot na araw na iyon sa aking sala. Mabilis na tumibok ang aking puso, ngunit pinanatili ko ang aking boses na neutral. Sarah? Kailangan kitang tawagan. Alam kong marahil ay ayaw mo akong kausapin, ngunit. Huminto siya ng matagal. Narinig ko ang trapiko sa background.
Malalayong boses. Umalis si Patrick. Kinuha niya ang natitira sa pera at iniwan ako. Lumabas na mayroon siyang mga utang sa pagsusugal na hindi ko alam. Nawala ang lahat sa loob ng wala pang 2 buwan. Wala akong naramdamang kasiyahan nang marinig ito. Wala akong naramdamang tagumpay sa paghihiganti. Nakaramdam lamang ako ng malalim na kalungkutan kung gaano kahula-hula ang lahat. At tumatawag ka sa akin. Bakit? Dahil tama ka. Nabasag ang kanyang boses. Tungkol sa kanya, tungkol sa lahat. At ako ay napakabobo, napakabulag. Pagkatapos ay nagsimula siyang umiyak. Patawarin mo ako, inay. Lubos akong nalulungkot na ninakaw kita. Lubos akong nalulungkot sa pagtrato ko sa iyo ng ganoon. Lubos akong nalulungkot na pinili ko ang lalaking iyon kaysa sa iyo. Bahagi ng akin ay gustong aliwin siya, sabihin sa kanya na magiging maayos ang lahat, na pinatawad ko siya, at maaari naming muling buuin ang aming relasyon. Iyon ang bahaging maternal na binuo ng mga dekada ng pagbibigay prioridad sa mga pangangailangan ng aking mga anak kaysa sa aking sarili. Ngunit may isa pang bahagi, ang bahaging tinulungan ni Arturo na palakasin kahit pagkatapos ng kanyang kamatayan, na alam na kailangan kong mag-ingat. Sarah, tumatawag ka ba sa akin dahil tunay kang nagsisisi o dahil umalis si Patrick at may kailangan ka? Ang katahimikan na sumunod ay naghahayag. Pareho sa palagay ko. Nasa isang mahirap akong sitwasyon. Nawala ko ang aking apartment dahil hindi ko kayang bayaran ang renta. Nakatira ako sa isang kaibigan pansamantala, ngunit sa loob din ng mga buwang ito ay marami akong napag-isipan. Upang makita kung paano ko tinrato si Itay noong siya ay may sakit. Kung paano ko tinrato ka. Anong uri ng tao ang naging ako? At anong uri ng tao ka? Isang kahilahilakbot na tao. Makasarili, sakim, isang taong hindi sana makikilala ni Itay. Mas malakas siyang umiyak. Miss na miss ko siya, inay. Miss na miss ko noong tayo ay isang tunay na pamilya, noong hindi ako nasa ganito. Umupo ako sa kalapit na bench, pinagmamasdan ang mga turistang dumadaan, ang mga mag-asawang magka-holding hands, ang mga pamilyang nagtatawanan ng magkasama. Sarah, hindi ko kayang ibalik ang panahon at magkunwari na hindi nangyari ang lahat ng ito. Ninakawan mo ako. Hindi lang pera, kundi tiwala, seguridad. Ang imahe na mayroon ako sa iyo bilang aking anak, hindi iyon maayos sa isang tawag sa telepono at isang paghingi ng tawad. Alam ko, Diyos ko. Alam ko. Hindi ko inaasahan na patawarin mo ako kaagad. Kailangan ko lang na malaman mo na nagsisisi ako, na sa wakas ay naiintindihan ko kung ano ang nawala ko. At hindi ako nag-uusap tungkol sa pera. Nag-uusap ako tungkol sa iyo, tungkol sa aming relasyon. Tungkol sa pagkakataong maging anak na nararapat ka. Ang kanyang mga salita ay tila tapat. Ngunit itinuro sa akin ni Arturo na madali ang mga salita. Ang pare-parehong aksyon sa paglipas ng panahon ang naghahayag ng katotohanan. Kung tunay kang nagbago, Sarah, natutuwa ako, tunay. Ngunit ang pagbabagong iyon ay dapat para sa iyo, hindi para sa akin. Kailangan mong muling buuin ang iyong buhay, ang iyong pagkatao, ang iyong integridad sa iyong sarili. Hindi dahil umaasa kang iligtas kita sa pananalapi. Hindi ako humihingi sa iyo ng pera, mabilis niyang sabi, marahil ay napakabilis. Mabuti dahil hindi kita bibigyan. Ang 100,000 na kinuha mo ang huling bagay na matatanggap mo mula sa akin. Kung tunay kang natuto mula sa karanasang ito, matututo kang tumayo sa iyong sarili. So, ito na. Hindi na ako ang anak mo. Ang tanong ay tumusok sa aking puso na parang kutsilyo. Palagi kang magiging anak ko biologically. Walang makakapagbago niyan. Ngunit ang uri ng relasyon na mayroon tayo sa hinaharap, kung mayroon man, ay ganap na nakasalalay sa iyong mga aksyon, hindi sa iyong mga salita, ang iyong mga aksyon. Kung sa 1 taon, 2 taon, 5 taon, na ipakita mo sa iyong buhay na tunay kang nagbago, na naging isang taong may integridad at pagmamalasakit, kung gayon marahil ay maaari tayong mag-usap tungkol sa muling pagbuo ng isang bagay. Ngunit sa ngayon, kailangan kong protektahan ang aking sarili at nangangahulugan iyan ng pagpapanatili sa iyo sa malayo.
Narinig ko ang kanyang hirap na paghinga sa kabilang dulo ng linya. Nasaan ka? Parang nasa labas ka. Nasa Italia ako, sa Rome. Mag-isa. Mag-isa. At okay lang. Mas mahusay kaysa sa okay. Sa totoo lang, natututo akong maging masaya ng mag-isa. Huminto ako, maingat na pinipili ang aking susunod na mga salita. Sarah, ginugol ko ang napakaraming taon ng aking buhay sa pagsukat ng aking halaga sa kung gaano karami ang kaya kong ibigay sa iba, kung gaano karami ang kaya kong isakripisyo ang aking sarili, kung gaano karami ang kaya kong tiisin. Ngunit itinuro sa akin ng iyong ama, kahit pagkatapos mamatay, na ang aking buhay ay may halaga rin. Nakarapat-dapat ako sa kapayapaan, kagalakan, dignidad, at iyon ang pinipili ko ngayon. Mahal kita, inay. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Mahal din kita sa buong buhay mo. Ngunit ang pag-ibig ay hindi sapat kung walang respeto o tiwala. Marahil balang araw ay mabubuo natin iyon, ngunit ngayon ay hindi ang araw na iyon. Huminga ako ng malalim. Alagaan mo ang iyong sarili, Sarah. Lubos akong umaasa na makikita mo ang iyong daan. Ngunit ang daan na iyon ay hindi maaaring nakasalalay sa akin. Pinatayan ko ang telepono bago pa siya makasagot. Nanginginig ang aking mga kamay. Lumuluha ang aking mga pisngi. Ngunit hindi ito mga luha ng kahinaan. Ito ay mga luha ng paglaya. Sinabi ko ang kailangan kong sabihin. Inilatag ko ang mga hangganan na kailangan kong ilatag. At ngayon ay maaari kong ipagpatuloy ang pamumuhay ng walang pasanin ng pagkakasala na dala-dala ko. Nang gabing iyon, pabalik sa aking maliit na boutique hotel, nagsulat ako sa journal na sinimulan kong panatilihin simula nang dumating sa Italia. Ngayon, nakipag-usap ako kay Sarah. Bahagi ng akin ay gustong iligtas siya tulad ng dati, ngunit pinili kong iligtas ang aking sarili sa halip. Pinili ko ang aking kapayapaan kaysa sa kanyang kaginhawaan. At bagaman masakit, alam kong ito ang tamang gawin. Ipagmamalaki ni Arturo. Ang natitirang mga araw ng aking biyahe ay lumipas sa isang malungkot na kagandahan. Binisita ko ang Sistine Chapel at umiyak sa harap ng paglikha ni Adan. Naglakad ako sa mga hardin ng Villa Borghese at naramdaman ang presensya ni Arturo sa aking tabi. Kumain ako ng homemade pasta sa maliliit na trattoria, kung saan ako tinrato ng mga may-ari na parang pamilya. At dahan-dahan, araw-araw, naramdaman ko ang mga bitak sa aking puso na nagsisimulang gumaling. Nang sa wakas ay bumalik ako sa bahay, sinalubong ako ni Grace sa airport na may bouquet ng rosas, ang parehong ibinigay sa akin ni Arturo. Welcome home, Lola. Miss na miss kita. Niyakap namin sa gitna ng abala ng airport, at alam kong eksakto ako kung saan ako nararapat. Ang mga sumunod na buwan ay tahimik na pagtatayo. Nagpatuloy ako sa aking mga klase sa pagpipinta. Sumali ako sa isang volunteer group sa isang women's shelter, tumutulong sa iba na nakaranas ng pang-aabuso sa pananalapi ng pamilya. Gumaling ang aking mga painting. Lumaki ang aking social circle. Napuno ang aking buhay ng layunin na hindi nakasalalay sa pagiging kapaki-pakinabang sa mga taong hindi nagpapahalaga sa akin. Sinimula ni Grace ang kanyang specialization program. Regular ko siyang binibisita, dinadalhan ng lutong bahay na pagkain. Nakikinig sa kanyang mga kwento tungkol sa mga pasyente at pag-aaral. Nakikita siyang namumukadkad, alam na nakatulong ako upang maging posible iyon, nagpuno sa akin ng kasiyahan na walang pera ang makakabili. Mula kay Sarah, wala na akong narinig. Ganap na katahimikan. Para bang sa wakas ay tinanggap niya na wala ng mga financial rescue. At bagaman may maliit na bahagi ng akin ang nagtataka pa rin kung kumusta siya, ang mas malaking bahagi ay nakipagkasundo na sa distansya. Ngayon, halos isang taon pagkatapos ng kakilakilabot na araw na iyon sa aking sala, nakaupo ako sa parehong lugar kung saan inihayag ni Sarah ang kanyang pagtataksil. Ngunit iba ang pakiramdam ng silid ngayon, mas magaan, na puno ng mga litrato ng aking mga paglalakbay, mga painting na aking nilikha, mga alaala ng masasayang sandali kasama si Grace at mga tunay na kaibigan. Sa aking kamay, hawak ko ang isang tasa ng tsaa at sa aking puso ay may kapayapaan.
Hindi ko kailangan ang pahintulot ng sinuman upang lubos na mabuhay. Hindi ko kailangan ng pagpapatunay mula sa mga taong pinahahalagahan lamang ako para sa aking kapakinabangan. Hindi ko kailangan na magdala ng pagkakasala sa pagtatakda ng malusog na hangganan. Ako si Eleanor Reyes, 72 taong gulang, biyuda, ina, lola, amateur artist, manlalakbay, survivor, at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ako ay tunay na masaya. Ang tunay na kayamanan na iniwan sa akin ni Arturo ay hindi ang 2 milyon. Ito ay ang aral na ang aking dignidad ay mas mahalaga kaysa sa anumang nakakalaso na relasyon. Na ang pagmamahal sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Na okay lang nabitawan ang mga taong nananakit sa iyo, kahit na sila ay kapamilya mo. Iyan ang pinakamahalagang mana na matatanggap ko. At tulad ng isinulat ko kay Arturo sa isang sulat na iniwan ko sa kanyang libingan noong nakaraang linggo, salamat, aking mahal. Sa pagprotekta sa akin kahit pagkatapos umalis. Salamat sa pagtuturo sa akin na karapat-dapat ako sa kapayapaan. Binubuhay ko ang buhay na pinangarap natin ng magkasama. Ngayon ay binubuhay ko ito para sa ating dalawa. Mahal kita magpakailanman.